mga bese ko at welcome sa aking first ever podcast. Dito, ipoposisyon ko ang aking mga bisita sa mga usapin na magpapakita sa kanila ng katapangan, kapusukan, at katotohanan. No holds barred. Siyempre, kilala niyo naman ako, lahat pwedeng pag-usapan. I-open natin lahat yan. G tayo sa lahat ng usapan. Walang censor-censor dito. Positive tayo sa lahat. Sex positivity, body positivity, lahat-lahat na pag-uusapan natin yan. Usapang buhay, usapang karatan, at kalibugan na may halong aral at katuturan. Yan ang matapang nating pag-uusapan dito sa Fowler's Position. Actually, dapat talaga last year pa to. Kaso, ako ay nabuntis at nai-imagine ko na kung paano ko to ilalabas at papakilala sa mga tao sa buong Pilipinas nung nagbubuntis ako. Sobrang excited ako na magawa agad tong podcast ko na to after ko mga nakaso. Syempre, kailangan ko munang unahin na maging mother at gawin yung iba kong mga naiwan na trabaho. Ito na yon, right moment. Kaya ako naisip to dahil ang dami nag-approach sa akin na, alam mo, Mami Oni, dahil sa'yo, ang dami ng mga vloggers na naglalabas na sila din ay retokada na i-claim ko daw na ako daw ay ang nagpakilala na maging open ang pagretoke sa Pilipinas. Tapos, after nun, share ko lang din sa inyo, ako po kasi mismo ay meron po kaming private na sex education sa anak kong si Tyronia Fowler. Kasi ayoko siyang matulad sa akin na nalalaman ko yung mga bagay-bagay sa barkada, sa classmates. Tapos, ang dami misinformation. So, naisip ko din na kung nabukas ko nga yung pagreretoke sa Pilipinas na ang daming may antay, bakit hindi ko din buksan yung sex education na nakakatulong sa pagbukas ng isip ng mga kabataan? Kasi wala tayo nito sa school, wala din tayo nito sa bahay, at halos lahat ng kakilala ko, tulad ko, na lumaki na hindi nabibigyan ng edukasyon sa gantong bagay ng sarili nilang mga magulang, sarili nilang mga kapatid, mas nakakatanda, lahat laging sa kaibigan nalalaman na pakiramdam ko makakatulong to para mabawasan again yung misinformation at yung kumakalat na teenage pregnancy. At para din makatulong tayo sa ibang mga tao na maproteksyonan yung sarili nila, lalo na sa mga namamolestya, at syempre, sa pagkakaroon ng sakit. So, napakalawak talaga nito. Kaya ako talaga to naisip is also to help. Nasa isip ko na kung yung anak ko napoprotect ko sa gantong bagay, malay mo naman yung ibang nakikinig dito, di ba, masave natin sa mga maling information na dumarating sa buhay nila. And also to give hope. Mukha lang tong bastos, pero may katuturan din talaga to. Pangarap ko talagang maging sex guru. Actually, sabi ko nga sa inyo, matagal na to, na gusto kong simulan, pero na-open ko na tong topic na to sa mga friends ko way back 2023 pa lang. Gusto ko din kasi talagang maging sex therapist. Kasi wala akong kakilala nun sa Pilipinas. Hanggang sa nag-guest kami ni Jowa sa isang TV show na ang nag-i-interview ay isang sex therapist. So, tinanong ko siya, nagulat ako. Hala, ilang years pala ng pag-aaral yun, so hindi na kaya. So, naisip ko, ano kaya ako mag-sex coach ako, tapos mag-guest na lang ako ng sex therapist. So, talagang litong-lito ako. Pero gusto ko talagang maging topic to. At ako, nakikita ko yung sarili ko na one day, tatayo ako sa isang event. Ako ay speaker, i-share ko yung experience ko. At gusto ko maka-inspire ng ibang tao na may same na pinagdaanan ko. Or something na makaka-relate sila. Na parang nyo akong kaibigan, kausap nyo ako, na parang nyo akong therapist, na tulad sa reality show, laging sinasabi sa amin, alam nyo, Mami Oni, kayo yung sumasagot sa depression namin. So, sana sa way na to, gusto kong maging sex guru, pero hindi ko kaya, ay matouch ko yung mga heart ninyo. Kaya ako naman naisip na Fowler's Position ang pangalan nito. Ay naalala ko dati nung buntis ako kay Tyronia, umuwi ang ate ko. Ang ate ko noon ay nag-aaral at siya ay nursing student. So, para lang sa mga hindi nakakaalam, si Mama Marie po ay isang nurse. Hindi lang halata. So, sinabi niya sa akin, kapatid! Alam mo ba? Ano te? Na yung pangalan natin, Fowler, sa medical term, Fowler's Position. At ang nakahanap noon ay si Dr. Fowler. Ano ba yung Fowler's Position? Pwede nyo i-google yan. Ang Fowler's Position po ay ginagawa kapag ikaw ay mataas ang BP, ina-acid, nasusuka, or nagkakaroon ng anxiety. So, sabi ko, hala, ang galing nung ano niya, ang galing ng term niya, nakakatulong siya. Yung simpleng Fowler's Position mo lang ng ganun. So, na-inspire ako doon at ako naisip ko bilang isa rin akong Fowler,
makatulong din ako sa ibang mga tao na may tanong, hindi alam saan lalapit, sino ba dapat kausapin. So sa nakikita ko, itong Fowler's Position by Mami Oni, ay mga topic dito, yung mga something na relatable. Ito mo si birthday, diba gusto niya nang makinig. Kaya naisip ko siya. So inspired yun kay Dr. Fowler na naka-discover ng Fowler's Position medically. Ngayon naman by Mami Oni, Fowler's Position sexually. Usapang kalibugan, pero may aral. Yes, let's welcome Sasa Girl! Naloka naman ako doon. Nakakaloka yung intro mo. Diyos ko. Umpisa pa lang yun, ah. Kaya nga, at sobrang excited ako at pinilit ko talaga si Sasa Girl, ma. Pagbukas ng nanay ko ng episode ng Usapang Kalibugan. Wow. Uy, manonood ba yung mama mo? Oo naman, nanonood din ang mga content ko. Pero Hi, laban ma. yan. Oo. Pinilit Yes. ko bukas talaga si Sasa. Sabi ko, Sasa, gusto ko talaga ikaw ang una kong episode. Ay, talaga? Oo, di ba? Sinabi ko yun sa'yo. Oh my God, episode 1 to. Oo. Napaka-professional mo naman, pasabog, Diba? atake. Akala ko nakakailan ka na, plakado ha. Kasi Atake. nga, si Sasa kasi, sobrang smart yung tao. Kaya sabi ko, ma, kailan ka pa pwede? Kasi sobrang busy niya. Kasi nga nag-artista siya. Ah! Hoy, hindi ah! Ayun ako ba? Ang tawag dito, sabi ko, nagbigay siya ng maraming date sa akin, inuohan ko lahat, alam mo yan. Oo, yun Yes. nga lang. Nag-MV kasi ako, tapos hindi ka available nun eh. Oo, yes. So, kasi, parehas kaming, mima ng lahat, di ba? Ang atake Atake, di ba? Oo, syempre, dahil dyan, pag-usapan muna natin ang foreplay. Wow. Syempre, kailangan tumigas muna ang pundasyon ng friendship at mabasa ang mga labi natin, kakachika. Yan, Mamiya, kamusta ka naman? Ako, eto, medyo, sabi mo nga, di ba, busy. Oo. Yes, busy po ako at medyo, alam mo, ang haggard ng ano ko May iba yung pagka-busy mo ngayon. Ramdam ko talaga. As in, di ba nag-usap nga tayo last oo, year? yes. Actually, this year yun. This year lang. This year. Oo, tas sabi ko sobrang sa'yo talaga. na parang, ngayon ko na-realize yung parang, kung ano atake kong sa industriya natin. Yes, Diba? totoo. Sabi ko kung ano yung pwesto ko sa industriya natin. parang nahuli mo siya. Nahuli ko na siya this year. Kasi parang last year, parang feeling ko medyo lost pa si bakla. Ganyan. Tapos nung nag-usap tayo, parang in all fairness, nasa parehas tayong state ng pag-uisip no, na parang gusto ko baguhin yung sarili ko kasi seryoso ako. Ang topic namin yung ni Sasa ay disiplina. Disiplina. Yes. Kasi nga, parehas tayong hindi na nagbe-vape ng Oo, oras na nung time na yun. So, sabi ko, oh my God, nasa same na mindset na rin pala si Mami. Parang nasa same kami, na happy ako doon. Kaya talagang, eto na nga, binisi ko na-inspire ako sa'yo. Actually, na-inspire ako sa'yo. Ako din, inspire ako kay Sasa. Kasi alam niyo ba, marami talagang tatanong sa kanta natin. Di ba? Doon kasi talaga kami pinaka naging magkasama. Yes! Oo. Alam niyo ba na si Sasa talaga yung tumulong sa akin nun sa sulat. Tapos parang di ako sanay, di ba? So parang, how do you feel about that? Naging iconic talaga yung, Yes. yung part na lagapak. kriminal, yes. Lagapak, di ba? What Actually, the kasi, fudge? Oo. sobrang, alam mo yun, parang sobrang iconic mo na feeling ko na kahit ano na lang yung sabihin mo talaga magiging iconic siya, lalong-lalo na pag authentic sa'yo. Yung, nakita ko naman sa'yo na parang hindi mahirap magbenta ng lyrics or like ng music kasi nga parang ang ganda na nung atake mo gano'n sa pag-music. Tapos naisip ko, ano pa ba yung hindi masyadong nagagawa ni Mami? Ganyan. Kasi nakatatlong kanta ka na nun eh. Oo, nakatatlo na. Diba? Beat siya peke. FF, tapos Eminem, at saka MPL. MPL, diba? So nakatatlo ka na nun. So sabi ko parang, okay, hindi pa si Mami nakakapag yung parang attacking medyo art yung atake. Ganon. Oo, totoo. Pero kahit anong sabihin mo, may meaning siya eh. Oo. Tulad nung nalaman ng mga tao na ibig sabihin pala ng lyrics ay na bungangang kriminal. Kasi nga, di ba nakasuhan ka no? Oo, so may deeper meaning siya. Hindi siya basta Oo. binatawan mo lang na ito yung linyahan ni Tony. Correct. Kumbaga, related talaga siya sa akin. Kasi, di ba sabi mo nga, ikaw, parang kapag nagsusulat ka, parang nakikipag-usap ka muna sa mga kakolaborate mo. Yes. Kung ano yung nasa puso mo ng mga oras na yon. So, nung nag-usap tayo, lagi, ang chika mo sa akin yun nga, yung parang iniisip mo at the moment is yung kaso na yun. Oo, sobra. Kasi Sabi Sasa ko- talaga nagkakalma sa akin, Sasa, anong gagawin ko? Oo. Oo, totoo. Tapos, sabi ko kay Mami, in all fairness, Mami, parang
sobrang pasabog ka dito kasi nga sa art mo ikaw nakasuhan. Kumbaga music mo, Yes, gano'n. yes. Hindi kayo yung dahil nagnakaw Oo, or totoo. dahil kumakanta ka, gano'n. Tapos syempre kasi yung mga ganong eksena, kinakabongga sa industriya. Sa industriyang ito, sobrang naloloka yung mga tao doon kasi nga syempre may bago kang ginagawa na hindi pa ginagawa noon. Kaya ka nakasuhan. Totoo. Di ba? Parang Kaya bunga kang nakakapagtaka. kriminal. Tsaka, nakakatawa para maging kriminal. Kasi, criminal case ang kinaso sa akin, be. Correct. Parang ano yung criminal sa ginawa ko? Correct. Diba? Anong doon? Art yun para sa akin. Dahil parang Yes. gano'n ko siya express. Pero yun nga, hindi kasi yun para sa lahat. Oo. Kaya nga siya may age limit, ganyan. Pero ang matindi kasi dito, sa lahat din ng mga naging kanta ko din talaga, yung pinaka nilaro din kasi talaga, yung collab natin. May ano masasabi mo? Kasi yung Lagapak Kinesyo natin, talagang kinukulab kung san-san, mga memes. Di ba? Yes, yes. Nakikita mo, di ba? Alam mo kasi, very ikaw na ikaw kasi yun eh. Di ba? Yung parang lagapak. Yung lagapak mo either lumagapak sa buhay or lagapak yung nagtotwork, ganyan. Maraming meaning sa'yo, kumbaga. Ang lagapak. Oo. Tsaka nung time na talaga, feeling ko talaga lagapak ako. Sila Talaga may yung kaso mga ako. talak mo, lagapak, gano'n. O correct, dahil nakasuhan ka, lagapak ka din, di ba? Kaya ang ganda, Visit. ang ganda. Oo. Pero parehas kasi tayo, di ba, nagagawa ng memes. Yes. Very active din ang mga memes ay ng mga Kaya tao. nga, di ba? Di ba lagi na lang nila akong pinapaasim ng pinapaasim, nalaloka ako. At saka parehas kasi tayo yung mga trip din siguro, di ba? Yung mga classmate na ganyan. Tsaka kanal tayo parehas. Oo, totoo. Diba? Very Yun kanal yung, talaga. yun yung, kumbaga yung culture na kinalakihan natin. Kumbaga authentic tayo doon. Taga Kasuka, di ba? Kasuka ba? Kaso High School. Saan ka ba? Kamuning ka ba? Hindi, sa ano ako? Quirino? May part ako ng Blumentritt ako. Kino-comment nila yun kasi yun yung uniform ko ata. Ah. Pero hindi talaga ako doon. Pero Batang saan tayuman ka? ako eh. Tayuman. Oo. So, Manila girl. Manila girl ako. Oh, Pero okay. sa Pasay ako nag-high school. Oo, okay. Ganon, okay. ganon. Kasi yung uniform ko pala, totoo palang Akala uniform ko talaga nag-QC yun. ka, girl. Di namin afford mag-QC. Talaga? Oo. Oh, anyway. Batang tayuman ako. Gets. Oo, Oo. taong LRT ako, araw-araw LRT, ganon. Kasi nga, tayuman to Pasay eh. Tuhil Puyat. High school ka niyan. High school ako noon. Pasabog. Tapos yung mga elementary ko, ayun, tayo-tayuman lang din. Kung sabi malapit na eskwelahan. Pero ikaw, paano mo nilalaro yung mga pang-memes? Anong na-feel mo? Di ba, syempre, nung una naman, parang pasulpot-sulpot hanggang sa hindi ka na tinitigilan, di ba? correct. Anong na-feel mo nung una, nung tumatagal? Ako kasi, ever since, hindi ko kasi talaga tinitake seriously yung sarili ko, kumbaga. Parang feeling ko kasi yun yung pinagkaparehas natin, kaya naging close din ako sa'yo. Kasi hindi mo tiniseryoso yung sarili mo. Yung parang, okay lang na kahit kalaruan yung mga eksena, basta, alam mo, nag-e-enjoy ka. Totoo. Yung talagang hindi ka nahihiya sabihin yung feelings mo, hindi ka nahihiyang maging loud, kumbaga. Yun pa naman yung mga kinakaaliw ng mga nakshi ko online. Yung talagang parang kahit ano lang i-post mo, go laban. Kahit walang ligo, dahil magma-my day. Parang ganong atake. Siyempre, di ba, sa mga normal na tao na Nahihiya pa yung nahihiya iba. pa, di ba? Ako parang deadman naman ako. Diyos ko, day. Oo. Di ba? Hindi Pero na kahit para itago ganyan, pa. Tingnan mo, very comfortable si Sasa. Pero si Sasa po ay isang content creator, singer, songwriter, and actress. Para sa lagot. mga basic ko na hindi nakakaalam, ganun po siya. Fuck you kayo. Di ba? Pero, ano ba yung gusto mo parang, anong pronouns mo? Like yung she, her, pronouns niya. She yung mga, and it. Shit. shit. Sorry. Tae po Shit. nagsasabi. Tayo pala ate mo. She and her ako, yes. Kasi nag-transition ako, social transition actually. Kasi hindi pa ako nagpipils gano'n. Pero nagdadamit babae ako, nagpapahaba ako ng hair, ganyan. Tapos, ayun, ginagamit ko na yung she, her sa kapag, introduction, ganyan. Kapag ako, pipil up ako ng mga kineme-keme, gano'n. She na ano mo. So, Yes. masasabi mo na parang transwoman ka, gano'n? Transgender, ganyan. Transwoman, yes. So ibig sabihin ba ng transwoman or transgender, hindi ba kailangan mo na mag-pills or magpagawa ng boobs or wala mo ng pepe bago ka matawag na transgender or transwoman? Kasi ako yun ang nose ko Ako wala kasi akong ano. Anong nose mo? Ang nose ko kasi, pag sinabi mong transgender, nagpa-pepe or nagpa-boobs na, nagpa-babae na, pati transwoman, ganun. Okay. Yun ang alam ko. Kasi ganito yan, parang kunyari ako, di ba, galing ako sa pagkalalaki. Di ba? Kasi nagkaroon ako ng katawang lalaki, ganyan. And nanamit ako ng panglalaki, ganyan. Kapag transgender ka, ibig sabihin nun, yung dati mong kunyaring sino ka, gusto mo na siyang palitan sa itsura ng maraming tao, sa society, ganyan. Gusto mong magdamit ng babae, gusto mong mag-identify na babae,
ayun nga, Trans, ang salita. kasama na yung pagpipils, Oo. kasama na yung pagpapahaba ng buhok. Pero kasi, hindi naman ibig sabihin kasi may nagsasabi na parang, paano pag wala kang pambili ng pills? Hindi na ako pwede, ganyan. So, pang mayaman lang pala yan, pang may pera pala yan. Hindi, kaya iniba na ngayon yung eksena. Sinabi na trans woman. Pero, ano pa yan, may mga pre-op. So, di ba, kunyari, hindi ka pa na-ooperahan. Okay. Post-op, na-operahan ka na. Ganon. So, para mas, included na lahat, na hindi kasi lahat may pribilehiyo na makapag-transition. Kasi yan yes. Diba? Parang kailangan mo gastusan yan diba? Hindi naman lahat ay may pera para pampa-opera. Diba? O pambili ng pills. Kasi Correct. marami ngayon na, syempre, wala pang pera or hindi pa handa. Oo. Or ayaw lang din talaga. May ganun, diba? By choice. Talagang ang aanin mo lang parang ang choice mo lang, kunyari, pahaba ng buhok. Okay, go. Pahaba ka ng buhok. Pero may mga iba kasi, komportable na silang sabihin na trans woman sila kahit nagpahaba lang sila ng buhok or nagdamit lang sila ng babae. Isa ako doon, ganon. Okay. Kasi ako naniniwala ko na babae na ako nasa lalaking katawan lang ako. It's just that na-experience ko yung pagiging lalaki, nakutya ako, ganyan. Kaya naging motivation ko na parang baguhin yung sarili ko, yung identity ko, gano'n. Sa bagay, yung nga naman, from the word itself na transition, trans, di ba? Yung root nun dati ka nga namang nananamit ng lalaki, sabi mo kayo na, so nag-transition ka to. Correct. So okay na yun, trans woman na, papunta babae, okay. So dalawa yan may physical transition, yun na yung magte-take ka ng pills kasi yung physical na kaanyuhan mo, babaguhin mo, at social, yung kumbaga, kung sino lang pag nakita, kung ano yung nakita sa katawan, di ba, yung damit, ganyan, yun yung social transition, papahaba ng buhok, ganyan. Wala pang inside na nangyayaring pagbabago. Parang gano'n. Ang lalim pala nun. At saka, diba? tulad yan, kaya pero naiintindihan mo naman. Naiintindihan ko. Kaya natutuwa ako na si Sasha talaga yung first episode ko kasi ang dami talagang tatanong sa ganyan. Kasi sobrang babaw lang tulad ako. Dami kong friend na bading pero ngayon ko lang nalaman yan. Pero ito, hindi naman kasi, hindi naman na kailangan malaman mo, maintindihan mo. Yes. Kasi, in a way naman, sa amin, feeling ko yung kung nasaan ako ngayon, pinapaintindi namin. At naiintindihan naman namin na hindi lahat makakaintindi agad. So hindi ka na-offend kung hindi ka ma-pronounce ang she. Ma'am, hindi ka maganon? For example, ganito. Kunyari, na-sir ako, ganyan. Kunyari, may Sir Sasa. may nag-sir sa akin na, sabi natin, security guard. Ganon. Tapos, eto na, sasabihin ka, sir, bawal po dito, ganyan. So, sa akin, sasabihin ko na lang siguro, pwede po bang ma'am na lang, ganyan. Sasabihan ko na lang, sasabihin ko, papaintindi ko. Yung iba kasi nagagalit May mga tao kasi na parang hindi na nila naintindihan to kasi unahin pa ba nilang alamin yan? Unahin pa ba nilang intindihin yan kaysa magtrabaho para sa pagkain? Diba? May mga ibang tao kasi talaga na hindi privilege sa edukasyon. Yes. Diba? At saka wala na ding extra time para alamin. Wala na extra time para alamin, 'di ba? So kailangan mong i-extend yung pasensya mo sa mga ganong bagay. Pero kapag kunyari, na sinabi ko na, ay ma'am po, ganyan-ganyan. Pero pinapahiya ka pa rin talaga. Yung talagang, may iba kasi inaamats-ki. Alam mo yun? Nananadya talaga. Nananadya yung minsan, sir, ganyan-ganyan. Tapos parang alam mo yung talagang sasadyain na para ma-offend ka. So, yung talaga nagmahaba ka talaga ng hair, nag-effort kang, parang ganyan na, may simpalda. Diba? Bumangs ka ng ganyan. Tapos, sinasar ng paulit-ulit. Baka Nakakainis. naka-braids ako sa loob, naka-wig cap, naka-wig, tapos naka-ano pa ako. Bakla, ang dami kong sakripisyo sa katawan ko, Tapos, nag-abiso ka na imam mo ko. Pero nangungulit pa rin talaga na. Kaya kahit huwag mo na ako imam, huwag mo na lang ako sir. Parang gano'n, di ba? Yun na nga lang, pinaka-basic, bare minimum na lang siguro na, huwag mo akong ipahiya. Parang gano'n. So, alam mo yun, pag gano'n talaga, ako hindi ko masisi yung mga ibang baklang nagagalit. Hindi kasi na masisi. Kasi parang, Diyos ko, hindi naman ikamamatay kung hindi tawaging sir, di ba? So parang, nandun ako nanggagaling sa parang, naintindihan ko yung side ng maraming tao. Naintindihan ko rin yung side ng mga kabakla ko, ka-LGBT ko. So, ayun. Yes, ang siguro may part lang na nagiging big deal siya kasi may nagiging sobrang OA na parang dapat gets mo na That gets mo na ayoko na inaano mga bata ngayon ganon. Mayroon ding may edad, di ba? May mga nagwa-viral. Ang problema kasi sa kanila, kahit ikaw, bilang simple kunyari waiter ka or security guard, tulad sabi mo, pag hindi ka kasi nag-long hair, mapapasir talaga. You know? Minsan kasi hindi ka naka-outfit
Di ba? Nakasimple ka lang. Correct. Yung parang, ano lang. Tapos mag-expect ka ba agad na alam mo agad na gusto niya, ma'am? Oo. Di ba? Parang yung mga natitrending na iba na very short hair, makapal lang ang blush on, pero na-pastor, hindi alam di ba? So, parang may ganun na nag-expect agad na alam agad ng tao. Kaya lang nasisira. Kaya kadalasan, parang minsan wala rin talaga magawa Kasi, alam mo yun, nasa ano yun nasa paningin di ba? Kung kunyari, sabihin natin, mukha ka talagang sir. Pero you identify as ma'am. Tapos nasabihan ka ng sir. Parang, syempre, we have to consider it then. Yes, We have to consider it. Kaya nga kailangan nandun tayo sa both ways na ipapaintindi mo rin sa kanila. Ganon. Kunyari, gusto ko ma'am, wala lang akong ayos ngayon. Ganun Correct. lang. Kuya, maganda ako kung alam mo lang. Kumbaga, wag masyadong personalin ka agad. No? Pero ito rin hindi rin kasi nakabase sa mga bakla dyan na nanonood na parang iniisip nila, ay shit, hindi ako ganun, parang kulang ako sa pagiging trans, ganyan. Para lang matawag na ma'am. O kaya, kulang ako sa pagiging trans kasi hindi ako mukhang babae. Ganyan. Yun nga. Hindi nasusukat sa ganda sa sa kalambutan. Yes. Kung babae ka ba or like trans ka ba. Nasa sayo talaga yan Parang, alam mo yun, kailangan mo munang matanggap yung sarili mo talaga. At kailangan secure ka sa pagiging trans mo talaga. Alam mo, Diyos ko, ganun din mo sa babae. May pangat na babae, may magandang babae, di ba? Ganun lang din. Hindi din lahat tatayo sa bus para paupuin ng babae. Correct. Ganun lang. Minsan nga din, sobrang ganda din ng babae, di pa rin pinapaupo. Correct. Hindi talaga siya sa ganda. Hindi siya sa ganda. Wala siya sa ganun. Huwag niyong ibabase ang worth ninyo sa ganda. Ayun. Pero maganda ka? Oo naman, bakala. Diyos ko, ang effort na ginawa ko tonight, Oo, grabe, Bags. Ilaw-ilaw pa tayo dito, yes. Ito, isa pa to, Sasa. Super nalilito kasi ako dito. Di kasi ako maalam sa Soji Bill. So, related sa pinag-uusapan natin, paano mo siya mapaintindi sa akin? Pwede. Kasi alam ko marami ding nakikinig sa atin na hindi rin naiintindihan kung ano ba yun. Actually, eto na nga. Meron akong lately na karoon na rin ng conversation at marami rin ako nakakapag-usap sa Soji Bill. And basic lang naman, ang Soji Bill ay pagkilala sa mga karapatan as LGBT at hindi lang sa pagiging LGBT, kundi sa pagiging lalaki, babae kasi ito ay batas na nagpoprotekta sa gender. Gets ba? Kumbaga, it's a gender-based na law. Okay. Gets ba? Yung parang, ito yung pagprotekta sa'yo, lalong-lalo na kapag ikaw ay isang tao na nakukutsa ka dahil sa gender mo. Ganon. I see. O kaya ikaw ay natatarget dahil sa gender mo. Ganon. Kasi maraming ganyan di ba? For example, kumbaga parang sa inaaway lahi, ka dahil binubuli ka dahil bakla ka. Oo. Binubuli ka dahil tomboy ka, ganyan. Yes. Tapos, may mga iba din na hindi nila naiintindihan kung ano yung gender nila, ganyan. Nakasaklaw na to dito sa Soji Bill. Kasi ito ay ang unang parang basic na law na magkikilala sa karapatan ng lahat. Ganon. So ano siya, parang simpleng law lang naman talaga siya. Pero ito kasi magbubukas siya ng marami pang laws para maprotektahan kunyari, ang kababaihan, ang kabaklaan, di ba? So mas mapapalakas natin yung sistema or yung mga batas against sa yun nga, pambubuli ng bakla, pambubuli ng tomboy, pang kakatcall, mga ganyan. Yes. So, ayun, ganun siyang bill. So, actually, kasi may mga ganun kasi talaga na nalilito din, diba? Yung hindi pa nila alam, ito ba ako, yan ba ako? Kasi, diba, pa-transition pa lang din siguro. Or, natatakot kasi hindi nyo alam, baka may issue yun sa bahay, hindi tanggap ng mga magulang. Yes. So, doon pala nagsisimula na may confusion at sasali pa itong mga pambubuli na hindi mo maintindihan sa eskwelahan. Diba? So, dapat nga naman, meron tayo talagang ganun. Correct. At saka, alam mo, itong usapin na to, it exists. Kumbaga, parang meron dapat tayong pinag-uusapang ganito kasi napakalaking problema nito sa society natin. Actually, problema talaga siya, pero issue din siya na hindi masyadong napag-uusapan. Dapat pag-usapan siya sa school, sa media, sa Senado, and everywhere. Kasi kahit saan may bakla, may tomboy, di ba? Oo, napapansin ko nga sa panahon ngayon, parang mas madaming pang bading at saka bakla kaysa sa mga puno. Napapansin niyo ba sa Pilipinas, mas marami na pong bading kaysa sa puno. Oo. Mga baklang to. Diyos ko. Oo. Ipanggagatong kasi yan sa impyerno. Charing. Charot lang. Enjoy mo pag-uusapan yung mga Uy, actually, LGBT. natutuwa Paano talaga yung ako kasi ang dami kong kabaklaan na friends, alam mo yan. Ang problema ko, gusto ko malaman kung saklaw ba yun sa Soji Bill. Yung for example, nangyari sa amin to, nung dati kong best friend, siya yung kanta ko sa Beach na Peke. Kasi ang ibig sabihin ng Beach na Peke is
Nakwento mo Bading nga oo, to. kasi Oo. magkaaway kami, so galit ako. So, yun yung Oo. word ko sa kanya, no? Anong nangyari sa kanya, may show kami way back, di ko maalala kung 2016 ba to 17. Pero yun, yung panahon na yun. So, kami nun ni B, nag-stop Si over Unicorn, kami. alam mo ba si Unicorn friend ko siya at nakakasama ko siya sa isang klase before. Oh, ako hindi kami friend ngayon kasi Ay, may wow. tampuhan kami. Hanggang ngayon? Tagal na. Naging sorry pa din naman siya. Pero alam naman niya yun. Hindi ko na lang siya kinakausap. Pero alam niyang miss ko siya. Lagi kasi ako, basta lagi niya pinapasama loob ko at alam niyang masama loob ko sa pang-iwan niya palagi Ayan, sa akin. si Unicorn yung taga-Kirino. Ano siya dati, kasi kaya ako siya nakaklaseng keme-keme, ganyan, nag-call center, kami. Oh. Kineme-keme. Pero ikaw matalino, hindi siya pumasa, di ba? Bobo Bobo yun. Pumasa naman si Bakla, pero ang dami niyang Bobo. lalaki, Bakla, nakakaloka. True! Basta love life pasisirain si Bakla. Anyway, ito na Unicorn, nga. hindi ka masyadong Bakla. Ang atake kasi namin ni Nibi, ayun nga, nagpunta kami sa stopover. So ako, very sanay kasi ako na pag tumatay, naliligo, may sabay kami. Very comfy ako sa ganun. So nangyari, pagpasok namin ng CR, may parang matanda sa may hoy, lalaki ka, ganyan. So naano ako, kasi syempre, yung friend ko, naiiyak paglabas. Hala! Naiyak talaga siya kasi ang point niya is, pag sa CR kasi ako umihi, alam mo yun, parang iisipin nila, tinitignan ko yung ari nila. Oo. So pag ako naman, mas gusto ko nila sa babae kasi cubicle naman. Ang mga babae naman, hindi magkakatabihan ng mga nakabukaka eh. Di ba ang mga lalaki, tabi-tabi, magkakaganon. Yes. Pero ang babae, hindi tabi-tabi magkakabukaka, kanya-kanyang cubicle yan. So pagpasok namin, so sinabi na parang, hoy, lalaki yan. Parang naano ako sa kanya. Parang sumigaw ako ng, saan mo siya gusto mag-CR? Kapal ka mo ng blush di ba? Ay, naano mo, parang kalata namang bakla, ang laking bakla. Parang ganun ako. So, parang kinakalma ko siya dun sa kotse. Parang mas kinakalma niya ako na naiinis ako kasi ano bang dapat? Mag-a-adjust pa dapat yung Pilipinas? Magkaroon na ba dapat ng CR para sa inyo? Sana may CR kayo na hindi kayo ma-judge kasi hindi ko na alam kung saan sila. Kasi pag sa boy, baka mamaya kotsain and isipan ng masama ng mga lalaki. Minsan ang mga lalaki parang tingin na bila na lang nanununtok. Yung mga ganon. Yeah. Minsan naman pag babae naman, may ibang babae na o-offend na, ba't ka nandito? Kadiri kasi lalaki ka eh. May ari ka eh. Baka mamaya nagpapanggap ka lang din na bading. So yun naman yung concerns ng babae at may mga anak silang babae. So, yun yung part na parang doon ako naaano na. Doon ka na sana may karapatang ganon. Siguro yung part yan. Part ba yan nun? Yes, actually kasi pagkakilala din yun sa sa So, identity GP. mo eh. Oo, yun Kumbaga, nga eh. yun yung ina-identify mo na sa society natin. Kumbaga, sa mga bakla din naman, alam nyo to, na kapag pumapasok tayo sa mga CR ng lalaki talaga, yung tingin. Yes, ma. Yung Yung ganun agad. Pero Sabi ako, niya nga. ngayon, since medyo mahirap nga, tapos ayun na naman, kami na naman mag-a-adjust. Pero, alam mo yon siguro, sa ngayon, hanggat mainit pa ang usapin at hindi pa masyadong, alam mo yon resolve ang mga problema, siguro, carry muna siguro mag-settle sa, alam mo yun, unisex na CR. Meron na ba? Pero hindi Actually, all the time eh. Hindi lahat, especially pag pampubliko, ganyan, hindi talaga, girl boy lang talaga yan. Oo. Pero ako talaga, pro ako sa, kahit papasukin talaga ang mga trana sa sa pambabae. Kasi, alam mo yung ihilang naman, bakla. Tsaka kung kanya-kanyang cubicle naman. At saka lagi sinasabi kasi dyan paano kapag yung lalaki nagpapanggap na babae para silipan yung yung mga babae, Bagay, ganyan. Sa akin, oh my God, bakit kami ang nasisisi sa mga ginagawa ng mga otokong manyak, di ba? Yes. Tangina mga manyak yan, na kami nadamay pa kami, di ba? Samantalang kami, ang gusto lang naman namin umihi, tapos naging problema pa namin. So, yun din yung isa sa mga sentiments ng LGBT community, di ba? Feeling ko talaga pag wala ka ng choice talaga. Mahabang usapin talaga siya sa Lulukin totoong buhay lang. Oo, totoo. Totoo talaga. Parang marami ko comment dito. Mali kayo, tama kami, tama kayo, mali sila. Ang daming ganun. Marami talaga, oo. Ako, naniniwala ko dyan, kada may usaping ganito, may chinichika akong ganito, laging may against. Pero kasi nga, eto nga, natanong tayo ng experience natin, yun po ang na-experience namin in a daily life. At hindi lang ikaw. But kahit hindi sikat. Mas mahirap nga sa kanila kasi ikaw, iisipin Totoo. bang kasi sikat ka, aabading talaga to. Kilala ko yan si Minsan Sasa yan. hindi na nga ako titingnan ako pero hindi ako sisitahin, ganyan. Kasi kilala ka eh, pero yung mga Oo. taong hindi kilala, nung time na yung friend ko, hindi naman siya kilala that time. So nahirapan, ang hirap talaga. Lalo na sa normal na tao na, yun nga, hindi lahat may privilege na makilala na paglabas pa lang, Correct. ito, bading to. Kaya ako, Huwag mo siyang anuhin. ina-acknowledge ko na
may pribilehiyo ko na medyo magaan ang buhay para sa akin kasi nga may kapangyarihan ako, may sabi natin may pera ako, ganyan, kilala ako, may fame ako or whatever. Pero paano na lang yung mga wala, 'di ba? Sabi mo nga. At kailangan isipin din ng mga taong nakakapag-CR ng mapayapa sa mga kanya-kanya nilang CR, na privilege din sila. Na kapag kunyari ikaw, Miss Tony Fowler, kung hindi ka man Tony Fowler ngayon, pumunta ka sa CR ng babae, wala naman talaga sisita sa'yo. Kasi babae ka naman talaga. Tsaka hindi, minsan may special treatment. Miss Tony, mag-PWD ka. Minsan dito ka na lang para wala kasabay. Kasi minsan nakaka-istorbo din ako sa mga taing-tae. Ang haba ng pila, mapapicture pa sila. Minsan nakaka-istorbo din yung ano. Doon ka na sa PWD kasi nakaka-istorbo ko sa mga tao. Correct. So may ganun. So ang haba talaga ng usapin na yan. Dahil dyan, next segment na tayo. Pasabog ng mga usapan natin dito ha. Nakakaloka naman Tony Fowler. Alam mo, yung huling chismis na narinig ko sa'yo is nagiging, ka na daw, wholesome na daw ang Toro family. Tapos ano to, ba't may biglang ganito? Hindi, wholesome to. Wholesome to, puta. So, hindi wholesome. So, maglalabas akong titi dito, gano'n. Actually, susubo ko po si Sasa dito. Yun po yung challenge. Total sex positivity naman ang susulong natin. Kamusta na ang sex life ng Mima ko ngayon? Ba yan? Wala nga. Dahil puro jackal na lang ginagawa ko. Dahil, Diyos ko, 3 times a day pa. Ini-imagine ko yung nakaganyan kang bag, tapos nagjajakal. Nakakabag kang ganyan. Ang init niyan, ma. Ang lakas baka deep web, charing. Wala talaga. Walang partner ngayon si Sasa girl. Hindi, meron naman ako mga, alam mo yun, mga... Jan-jan. Jan-jan lang, mga karat-karat, mga gano'n. Mga talagang hinihimas yung mga kiremsular, bakala. Kaya todo padayod ako, bakala para naririm ng very light, di ba? Ayoko sana yung todo padayod. Todo padayod, bakala tumutuwad ako sa may clinic, bakala. Patingin nga. Bakala tumubo nga kasi nalita ko ng paano. Pero parang numinipis na. Numinipis na nga, che. Kaya nga ganto-ganto ako today kasi may mga chismis tayong ayaw ahitin, bakala. Dadalihin yan sa aesthetics. Di ba? Birthday. Pero ikaw naman, Mai, tatanong na sa'yo. Siyempre, ikaw, nagkaroon ka din ng, sabi mo, katawang lalaking ginagamit mo before, ganyan, parang pamporma, hanggang sa transition ka, ganyan. So, sa first time mo, like, papaano yun nangyari? Ikaw ba nag-insist? O na-feel mo na lang siya? O yung partner mo, may experience na ba? Kasi syempre may mga tao na parang, ayun, doon ko malalaman kung bading ako o hindi eh. Kasi marami kong kakilala, sorry to say, talagang naging parte ng pain nila, ng first time nila, na nasaktan sila ng bading. Kasi napag-practicean sila eh. Napag-practicean sila na mag-sex sila. Yes. Nasaktan sila ng bading dahil? Kasi nga napag-practicean sila, at after sex, hindi pala bading pala ako. Totoo yan. Nalaman nilang bading pala sila. Oo, alam mo yung pagkakantot sa'yo, ay bading pala ako. Nakantot ka na eh. Oo. At ang matin, di ba, first time nila. Tinira sila ng bading. Yes, which is yung bading din. Putang ina, hindi naman ako nagba-Barbie top ha. Pero, alam mo, hindi, eto, sige. Hindi, may gano'n, di ba, ma? Kasi kaya kailangan, kung hindi ka sigurado, kaya gusto ko malaman yung first time mo eh. Nakakatawa, alam mo, na dumadating sa yung mga ganyan chismis. Kasi, huy, makamag-anak ko kasi ito nangyari. alam mo, yung mga kaibigan ko din ganyan ang mga atake nila. Di ba? At may friend din ako mga kasabot. bading na talaga nagsasabi, nagka-girlfriend sila before, ganyan, may nasaktan sila, Oo, mga Barbie first top love yung nila. mga kaibigan ko, nakakaloka. Ano ba yung Barbie top? Hindi kasi pag Barbie top ka, parang Barbie ka, di ba? Na habang long hair ka, pero top ka, ikaw yung tumitira, gano'n. Oo. Pero yung time kasi na yun, hindi nila alam na Barbie sila. Top lang sila noon. Oo. Pero pagka top nila, kinemper, ay bading ako. Hindi ko siya gusto. Sila yung tumap sa bakla. Hindi, kung tumap sila sa babae, tapos sila sa nalaman babae. nila, tinira nila, tapos nalaman nila na, ay, hindi ko bet yung tumatap ako sa girl. Kaya naging Barbie top. Kasi, ay, bading ako. Oh, Doon lang nila okay. nare-realize na sila ay... Nung hook up na sila sa bading. Sa babae. Sa babae. Hindi ko na-get. Kakaiba namang experience. Hindi ko ginamit ko lang yung word mo. Kasi di ba Barbie top. Okay. Yung lalaki, tumap sa girl. Kimantot ng girl. Pak, na-realize, hindi ako lalaki, Barbie top ako. Yun lang siya. Pero hindi pa siya nakikipag-sex sa bakla. Hindi ba? Nakipag-sex na. I mean, ano pa rin sila, parang tsaka pa lang. Tapos saka na sila naging Barbie top. Nakipag-sex na sila sa ano? Babae. Tapos saka nila nalaman. Tapos
Parang confused sila nung una na bakit hindi ko nagustuhan tapos nakikipag-break. So, naging heartbreak ng babae kasi nga, hala, first time kita, di ba? Yan yung mga eksena ng mga paminta-minsan. Yun nga, kasi nga confused sila. No? So, may times sa pag-confuse yung lalaki, malalaman mo talaga yung totoo kapag nakipag-sex ka na sa girl eh. Oo. Kasi alam mo talagang ano yan eh. Like, dumaan naman ako sa thought na ganyan. Syempre, hindi naman ako gumalaw ng ano. Pero, sino ang first kiss mo? Girl o boy? Girl, te. O, di ba? Napapracticean mo rin yung babae sa bibig mo, di ba? Nakakaloka kasi nag-kiss kami. Well, ano naman, pinagkasunduan naming mag-kiss. Pero Ganon. yung nag-kiss kayo ng girl, may na-feel ka ba na gusto mo pa rin siya o hindi na? Hindi. Parang Yun yung friendly lang talaga. Ganon. Parang tas hindi pa nga ako noon eh. Ew. Diba ka lang naloka? Ganon. So, Pero gets nung mo? nakapag-kiss ako sa lalaki, yung first kiss ko na, ano, dahil may na-feel talaga ako. Ay, talaga, Bakala. tay. Kinilig talaga si Watts. Bakala tumayo. Sana ikaw din. Ganon. Paras kayo tatayo. Sana. Okay. Hindi ko rin alam eh. Pero nakikita-kita ko pa rin yung si Kuya eh. May anak na siya. Hello po. Hindi na kita siya shout out. Baka mamaya makita to ng anak mo. Tsaka masira to ng pamilya niya, di ba? Uy, grabe naman. Bata pa kami noon. Okay, so, kamusta ang first time? Paano nag-start? Ang first time ko? Sinong lumande? Anong ano? Yung first time ko kasi sobrang... Akala ko nga nung una eh, parang ang unang gusto ko talaga, dapat romantic to. Yun yung pangarap ng bakla eh. Ala, oh my God! Pangarap talaga ng bakla yun. Okay. Paano ba yung romantic? Parang ano? Yung parang dapat jowa mo, mahalin mo. Dapat gano'n ang atake. Hindi yung libugan agad, yung parang ligaw-ligawan. Dapat ligawan. Tangina, kasi bata pa lang pag-girl na ako. Oo. Siyempre, wala naman kasing jowa talaga ng pag-girl nung ano ko, nung oras ko. Kasi nga, number one, takot yung mga lalaki mag-umawra ng bakla kasi maaasar din silang bakla. Yes, totoo. Number two, hindi ka aaurahan ng kapwa mo bakla. Kasi bakla kayo. Totoo. At saka kung bakla ka, gusto nila yung matigas. Ganon. Yes, totoo. So, wala ko nagiging aura noon. Meron ako mga nakaka-chat-chat, ganyan, pero hindi nagtutuloy sa jowa, ganyan. So, late na talaga ako nagkaroon ng sex. Okay. So, ano na, parang kasi yung mga kaibigan ko, kung i-compare ko sa mga kaibigan ko, mga 14, 16, ganyan. Maaga-aga. Maaga sila. Ako, 18 years old na. Oh my God, medyo magkalapit tayo. 17 ako eh. Talaga? Yes, alam Oh mo, my iniisip God. talaga nila, super bata ako na ano, pero inantay ko muna mag-comments ako. 17 kasi ako Basta nag-comment. mo! Nag-comments kasi ako, 17 ako, late bloomer ako. Oh, okay. Okay, so ay, na nga. shit, nung na-mens ka na, ay putang ina. Ano Oo, to? bira-bira. Ayoko Yes. sanang nasundot ka, di ka pa dinudugo, di ba? O, correct. Oo. Tama naman. Oo, di ba? Parang mali, di ba? Oo. So, ikaw ma, Sobrang hindi romantic yung nangyari sa akin. ay, Kasi nag-grinder lang ako. yung app. Nag-up lang ako. Tapos nun, yung una kong nakasex, parang inamin ko sa kanya na, uy, first time ko ganyan-ganyan. Tapos, kasi syempre, ikaw kapag bakla ka, ang hirap talaga maghanap, lalo na pag pag-girl ka, ng aura. Lalo na nung panahon na, Nung panahon ko na medyo hindi pa masyadong, kasi out na out. pa-out na eh. Parang patanggap na ng society na Yes. ang jowaan ng bakla, ganyan. Nung time ko, medyo may may pigil pa ng onte. At saka yung panahon yun hindi pa tanggap yung ganyang ipin. Ang hirap nung ano. Oo, dahil bakla. Kahit ako di ko rin tanggap eh. Ngayon kasi dumadami na kayo. Ikaw, si Mimiya, parang medyo Pandemic ko na natanggap, dahil nakakaloka. Oo, di ba? Oo. Tapos ayun, nagkita kami. Oo. Sinabi ko sa kanya na parang, ang tawag dito, medyo kabado ako, ganyan. So, hindi niya ko inalalayan. Oy, wala Yung parang kahit ano. Pinatsupa niya lang ako, putang ina. Oo. Tapos, sabi niya, anong tawag dito? Talagang yun yung first talaga na nasubo mo talaga ever. Oo, sinubo ko. Tapos nung hindi man lang naligo, dahil. Kasi ang cute, bakla, nakakaloka. Tapos punesto niya lang ako dun sa may girl, parang feeling ko talaga bakla. Ang baba ng lipad ko ng mga oras na yun, te. Parang ang lakas Bakla makapokpok. papaglang, day. Tapos lang, alam mo yung in the end, syempre, bakla na-i-imbier na ako, ginajakol ko si kuya. Tinitigil ko bakla. Tapos, syempre, nawibitin siya, ginajakol ko ulit. Tapos, kinukuha niya na sa kamay ko yung titi niya. Bakla, hindi talaga, piplaytiming kita, ginagago mo ako. So, bad sex talaga siya, te. Tapos, nung ayun na, jakol na lang siya, nilabasan na siya. Tapos, nagsabi ko, pwede pa kain, nagutom ako. Hindi, umuwi ka na. Kaya sobrang nakaka-imbier na talaga yung first sex ko, sis. Hindi siya pasabog. Nakakaiyak. Pero di ko makalimutan. Kasi first time di ba? Correct. Tsaka dapat ang ginawa mo mas brutal. Nung palabas na dapat
pinigilan mo, inano mo, tinakpan mo yung butas. Ako yan, panakot kayo kay jowa eh. Tangina mo, ikaw pag nabatrip ako sa'yo, talagang susubay kita na to, tapos pagpalabas na tatakpan kong bigla. Pipigilan ko talaga. Ang sakit ng masabog. Yung nakakaloka. Magawa nga yan sa mga Sa mga nakakainis, di ba? Correct. Pero ibig sabihin nun, parang ikaw lang yung nag-serve. Ako lang yung nag-serve. Tapos So, hindi ka niya ginanyan? Oo, hindi. O, di ba? Kaya nga sobrang yung after nun sabi ko, oh my God, bakit ganun nangyari? Parang, Baka first time ka din niya. hindi niya ako first time. Kasi parang, ang tagal ko na siya nakikita sa Grindr. Kasi, ang tagal, nag-Grindr ako siguro 1 buwan bago ako umabail. Tapos nung umabail na ako, check ka lang dyan. ayan na, nakita ko na, siya na, kasi siya yung matagal ko nang chine-check na profile. Tapos nung na-chat ko na, ay, nabuking ko na, go attack na yan. Bakla, in-edit ko pa yung picture ko nun, bakla, pick monkey pa yun. Bakla, atakin, te. Bakla talaga duyin yung mukha ko, bakla, kailangan, pasabog. Pero sa personal, ganoon din yung picture mo nun. Nakaayos ka din, nag-ano ka ba Medyo talaga? hindi, kasi yung sa may picture, medyo pinatigas ko yung ko. Kasi nga, di ba nga, ang bentahan talaga ng mga bakla, patigasan talaga. So, kailangan matigas kang bakla. Nagpatigas ako ng mga oras na yon. Te, binata talaga dahil talaga nagpailalim ng boses. Yung, hello po, kamusta na po kayo dyan? Bakla, ganun talaga, te. Nakakaloka. So, parang si Maria Huwaga yung atake mo nun. yes, kaya carry ko magsasaboy ng mga na boses. Kasi nga, noon talaga, te, para makatsupalan talaga, bakla magko-cosplay. Oo. Yes, bakla. Pero pinagsisihan mo? Ikaw, as sinasabi mo talaga, bad sex yun. Hindi man lang, pagtas mo maglaro-laro ng kahit binabad trip mo siya, di ka man lang pinakain. Alam mo, sa totoong buhay lang, hindi ko pinagsisihan. Kasi lahat naman to ng ginawa ko ay self-taught. Naging proud ako sa sarili ko na trinay ko na siya. Kumbaga, nung oras na yun, at least nakauna na ako, alam ko hindi naman ito yung magiging last. At saka hindi rin lagi magiging ganun siguro. Ako kasi yung taong looking forward lagi. Parang, kung mayroon nagkamali ako this time, okay na yun. Sige na, move on na lang. Mabilis ako nakapag-move on doon. Kasi, alam mo yung pag self-taught ka naman talaga, ganun talaga yung magiging response ng katawan mo. So, ayun, yun na. Tsaka decision mo di ba? Parang mali ko to, sige matutuwa ko, no? Correct. Next time, hindi na lang. So, yun ang mga next time, ito na, parang, kung paano ka, kasi ako hindi ko maintindihan kung paano ba yung sayo, o paano ba yung ganyan. Pwedeng enlighten mo ako, paano ba yung sex life niya? Like yung way. Siyempre, yung pagkapakilala, parang same na yan, babae, lalaki, nagkakilala, nagka-chat or app or something, basta landian. Pero yung way ng sex hindi ko alam kung paano siya nag-work. humaharbat. Hindi, humaharbat, alam na natin yan. Kanya-kanyang harbat talaga yan. Anong way mo, may pa-3 times ka o hard ka, depende yan. Pero, yung paano kayo mag-sex, wala ko idea, ma. Kasi tulad niya na, ang daming pagkakaiba-iba, ma. Kasi, kalmado ka lang, tangina mo, Kalma ka, wait lang, sandali. Ayusin ko lang yung panty ko. Okay, Baka sige. habang kayo nagkwento, tigasan ako dito, bakla. So, ganito yan. Okay, go. So, ito, base lang to sa sa mga experience ko, syempre. Ganyan. So, sa way to. Hindi to yung LGBTQ na way, magkakaiba lahat. Kasi iba yung friend ko, iba ka din. Okay. Yung una ko naging experience, yun nga, Grindr nga. So, syempre, mag-a-agree kayo, sino top, sino bottom, or bersahan kayo. Ganon. Ang bersahan, ibig sabihin nun, palitan kayo. Give love. Para mas, mas specific tayo. Pag sinabi mong top ka, ikaw yung titira. Ikaw yung titira, yes. Pag ikaw yung bottom, ikaw yung tinitira. Yes. Okay. Yes, correct. Okay. Sobrang I love it, yes. Okay. So, ayun na nga, ako, pure bot ako. Pure, ibig sabihin nun, talagang purong bottom. Ganon. Kasi may pure top, may pure bottom, may bursa top. So, si Bursa Sasa bottom. girl po ay 100% hindi po siya tumitira. Bottomesa po. Oo, Yes. botomesa siya. Okay. Tumira ako before, yes. Nas-experience mo yon. Tumira pero, ako nung paminta pa ako, nung nagpapamin pa ako. Never ako naging pamintahan. Nag-cosplay akong matigas. Ganon. Kasi okay. kapag after naman na sex, pag-girl na ulit eh. Ganon. Okay, Parang okay. cosplay lang. So, ayun. Tumira ako, pero ngayon, yun na talaga. ako? Nahanap mo yung totoo ikaw na ganun ka. Yes. Okay. Talagang eto na ako. Okay, dito ako. Kiss muna, ganyan. Pero usually, yung mga lalaki nagiging aura ko, sinuchupa ko agad. Wala lang kiss-kiss yun. Oo. Ewan ko kung bakit Ako kantutan na agad. Ito, tsupaan agad. Talagang tirahan agad? Oo, tirahan agad. Ang saya, shit. Pero ako, sinuchupa agad ako. Parang feeling ko ang tawag yung response ng utak ko na pagsilbihan yung utak ko. Parang may ganun ako, te. Okay, Like, huwag niyo ako okay. judge, please. Kasi ako to. Oo. Tapos, Amats niya yun. Okay, amats ko to.
Tapos may time pa, kasi di ba sabi ko nag-transition ako. So, nung nag-transition ako, na nagpa-girl na ako, nagdamit na babae na ako, dati nilalabas ko pa titi ko. Ngayon, ayoko nang ipakita sa kasex ko yung titi ko. So parang nakapanty ka, parang gigilib na lang? Oo, ibababa ko na lang very light, ganyan. Oo. Tapos hindi ko na pinapakita. Hindi ko alam kung bakit. Kasi parang insecure ako doon. Yung parang, in a way, parang, alam mo kasi yun. Kasi butomesa ka eh. Oo, Parang, parang mali siya. Hindi ko masabi. Hindi ko masabi. Mali, hindi ko masabi. Pero kinahihiya ko siya. It's okay, Sasa. Yes. Feelings mo yan. Ikaw yan kung paano. Hindi ka para maano. At maganda na dito kasi nasabi ko. Kasi, yes, queen of sex talk. Queen of consultant. Yeah! Diba? Yan ang sabi nga nila. Yes. Ibibigay ko sa'yo lahat, Miss Tony Fowler. Deserve mo. Yes. So, time na yun, parang naiilang ka na. So, iniipit-ipit mo na lang. So, ganun. Pero paano yun? Siyempre, makaka-hard ka pag binobottom ka ma. Oo, baka lalala paano mo itatago yung galit? Yung last ko kasi, malibog yun. Eto yung parang lalaki na naranasan kong mahalin ako. Kilala ko yan? Hindi mo kilala. Hindi ko kilala. Okay. Yung kilala mo, wala na. Parang it's a gunner na. Kumbaga, hindi kami match, ganyan. Okay, sige. Pero itong last, dito ko naramdaman yung kalinga. Dito ko nalaman yung... Kalinga? Dito ko naramdaman yung libog na libog ka sa akin. Gagawin marami. Tang ina nyo, bakala, porn star ako sa kanya. Ganon. Okay. Alam mo yung dina-dry hump? Ay, totoo Dina-dry yan, hump niya ako paharap, bakla tumigas titi ko. Oo. Tapos alam mo yun, sabi ko, wait lang, ipit ko lang. Tapos parang nagpatay mali siya, nakakatawa. Oh my God. Tapos alam mo yun, ang nakakaloka dito, yung parang, paano ko ba sabihin? Yung parang, eto hindi ako natira na ito kasi sobrang short time lang talaga yung pagjawaan namin. I mean, perfect siya. Parang pa-tweetams, hindi siya yung laban perfect agad. Siya, pero hindi kami, compatible kami sa feelings, sex, pero hindi kami compatible ng goal in life. Yun lang. Yun lang talaga. Tapos, wala na, bye-bye na. Pero na-enjoy ko talaga yun, yung part na yun. Pero alam mo yun, nakakaloka kasi parang, ito yung time na hindi ko masabi kung kaya ko mahalin ng otoko eh. Kasi galing nga ako sa parang tsakang relasyon. So parang, questioning ako sa sarili ko. So, alam mo yon, ang sarap niya sanang kasex, kaso nga lang hindi ako handa. Like, ayun. Kasi parang may feelings kasi. Wait lang, another ulit. Another ulit, baka sakali. It's the remix. Pero kunyari, magsisex kayo, or ibang nakasex mo, mayroon bang preparation? Kasi ako may mga bading akong friends na, keso, hindi kakain ng ganito, hindi the whole day. Plus, maglalabatiba ka. Pag bottom ka. Yun nga, pag botomesa ka hindi ka kakain at maglalabatiba ka kasi syempre, baka any moment makita ang may color green na lumabas. May peanut butter. Baka alam mo na yan, Diyos ko, kapag tinira ka, baka may mga grand prize minsan. Nakakaloka. So, ibig sabihin, pag ikaw ay sa bottom, or yung titawag natin botomesa, kailangan talaga may paghahanda. So, ang mahirap lang sa part na yan is hindi mo alam kung bukas so magtitirahan kayo. Kailangan pala siyang paghandaan, no? So, ang mangyayari is yun nga... actually, oras nga lang eh. Pag kunyari, dapat... Kunyari, parang gabi, hindi ka nakakain. Sabi natin, 10 kayo Camper. Siguro mga 8 or 9 kailangan prepared ka na, nakapag, labatiba ka pa an hour before. Parang gano'n. Pero, ako, na-experience ko maglabatiba. Kasi, ang nangyari sa akin is ko nun pang na medical purposes. Oo, yung hindi ako makatain noon. Na-experience ko yun. Gano'n. Basta parang gano'n, na-dehydrate ako something. So, kinailangan siyang gano'n. Nung gano'n ako, ang sakit nun, Well, sana yan lang din naman kasi yan, girl. Like, talagang, alam mo yun, kapag talagang nalinis mo yung, bakla, parang, siguro kasi masakit ang tiyan ko nga nun, kaya mas masakit. Pero ang napansin ko sa kanya, pag na ganun ka, after 1 hour, napupupo ka ng kusa. Kasi may tubig pang natitira minsan. Yun nga, so, okay. iiri mo yun, bakla. So, kailangan, dahil talagang wala talagang nasa tiyan mo, dahil. Pero nakaka-fresh siya, nakakalinis siya. Para pag tinira ka, di ba, parang, ay, Pepe. Shit, Pepe pala to. Ganon. Ganon yung feeling. Kasi nga, walang kasaling Correct. So, kailangan ba ng lube,
Oo, kailangan ng lube. Lalong-lalo na ang puwet ay hindi naglu-lubricate ha. Ang pepe kasi, di ba, May naglalabas ng kusang mga ano. lube yan, oo. Oo, may kusang lube yan. Ang puwet kasi, hindi lubricated ang puwet. So, kailangan talaga malala ang ano. Oo. Malala ang Lube lubrication. talaga, bakla. mga ganyan. Tsaka may mga gumagamit, may mga silicone base, may mga oil base, ganyan. Depende kung Lagi saan kayong water base kasi mas ang katikas ng mga silicone base eh. Like, alam mo yon yung mga gel-gel. Pag water base kasi parang evaporate lang tapos nawala. Ang problema kasi sa water base, ang bilis matuyo. Ah, correct. Yun nga. Kaya kailangan reload lang O, di ba? ulit. Alam ko. Alam mo, nakakaloka. Naaalala ko na naman tuloy. Like, ewan ko, tatanong mo rin ata itong mamaya. Pero, yung last time na na tinira ko, oh my God, ang tagal na, day. Oo. Kasi parang ako, hindi ako palatira. Hindi ako nagpapatira lagi. Parang, sweet girl ako. At saka parang dapat yung mga tumitira sa akin, dapat matagal ko ng ka-aura, ganyan. Oo. Kumbaga, hindi ka palabigay agad. Hindi ako pamigay ha, sa totoong buhay. Basta bunganga ako, yes. At vocal ako, pero hindi ako pamigay. Ganyan. May word si bakla, kumbaga. So, ang atake ko, day, ang tagal ko bago another karat, di ba? Tapos nung hindi mapasok, sabi ko, di ba, ang sikip ko. Bakla, naloka siya, sabi niya, oo. Hoy, totoo Bakla, yung sikip sorry. at luwag. Kasi di ba, lumuluwagan. Ako, ang daming ko akong kakilala na nagpupunta kay Doc Yami para magpatahi ulit, ah. Ay, talaga? Oo, para magpatahi. Pwede kasi yun eh. Dapat pag sobrang pamigay ka, like, lahat ng aura, go, 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 go. Correct. Nagpapatahi talaga sila ulit. So, pag tumagal ulit, parang after ilang years, Yes. patahi ulit ako. May mga ganong Masabog. eksena. Cooking may tahe. Puwet na may tahi. Puwet na may tahe, yes. I love it. Di ba? Pero ano ba yung parang dream guy mo sa Parang yung bet mo. Kasi tulad yan, yung nagustuhan mo, di ka nagpakeme. Di ba? Parang gano'n. Anong parang dream guy mo na parang, ito talaga, papatira ako dito. Kung parang anong ginagawa, anong standard para masabi mong, sige, di ako pamigay masyado pero dito papakeme ako. Siguro kung patira, kung dream guy kasi, kung dream guy, yun na yung parang jojowain ko ba, gano'n. So, Hindi, gano'n. sabi mo kasi napapatira ka sa aura mo na talaga. Okay. Pero Yes. kasi siguro nagpatira ka din ng hindi super lalim. Pero aura lang ng matagal. Okay, sige. Yeah, may ganun ako. Pero alam mo, batayan ko talaga pag natira mo na ako, ganon, is parang feeling ko komportable na talaga ako sa'yo. Ganyan. Gets mo na yung katawan ko. Malaking appreciation rin kasi yun eh. Yung parang tanggap niya yung katawan mo eh. Lalo na, ewan ko kung meron kayong ganito eh. Yung parang body dysmorphia. Yung parang, ayaw mo ako ba kasi, maghubad talaga yung sa... version kasi ng body dysmorphia ko kasi is, alam mo naman na may tite, ganyan, di ba? Yung korba ng balakang ko, hindi pang babae, ganyan. So, parang medyo, alam mo yon, yung body dysmorphia ko is pambakla, ganon. So, kumbaga hindi ko na nakikita sa lalaki na nakikita niya akong ganon or tanggap niya na ako. Papatira ko, te. Kasi parang gusto ko kasi yung parang nalilibugan ka din sa akin. Parang ganon. Hindi yung palipas lang. Oo, hindi yung palipas basta lang. Oo. So, alam mo yun, parang ako, din, parang connection din. More on Kasama din sa connection. Pero kung Yes. sasabihin yung parang jojowain ko talaga, Totoo. yes, perfect yung syempre yung sexual compatibility naman yung una ko talagang tinitingnan dyan. Kung parang, perfect tayo, ganyan. Kasi yung mga, naman, di ba, alam mo naman, ako bilang bakla, ay bilang nag-trans na ngayon, lalaki rin naman yung katawan ko, bakla gets ko din yung katawan mo, kasi lalaki din naman yan. Tsaka hindi ka din nag-builds pa or something na ginagawa. Kumbaga, same pa din tayo ng chemistry ng katawan, di ba? So, gets ko yung katawan mo. So, kapag compatible tayo ng ganyan, okay, go laban. Pero kung jujuwain kita, it's just that sobrang baba ko na lang ngayon, Oni. Nakakaloka. Dahil ang batayan ko na lang ay naiintindihan ako. Yun ang number one. Kailangan naiintindihan ako at sinusuportahan ako. Dalawa lang na yun. Actually, sobrang para bare minimum na lang yun. Para sa'yo, actually, sa standard ng iba, bare minimum. Pero alam mo, mapag talaga nahugot talaga din, ang lalim na para sa atin kasi talaga. Oo, sabi nga nila, parang too much pa nga yun eh. Pero bare minimum na yun para sa akin. Doon ako yun na talaga. Okay na. Standard mo naman yan eh. Oo. Pero alam mo kahit naman sabi mong, may body ganito ako, may naiilang ako, ganyan. Alam mo, bading o babae, kahit babae. Ako, sa Sa totoo inyo lang. naman, paano yung Sa totoo lang, lalo ako may anak ka din ako. So yung dede ko, medyo malapit na yung utong ko. Minsan, di ba, nararab niya na yung tuhod ko. Pag nakagano ka, di ba? Lalo pag doggy, nahihiya ka din talaga. Tapos yung utong namin dati kasi very, ganun lang. Yes. Talaga, platito talaga yung laki talaga ng mga utong namin. So, ako parang,
Pag gusto ko talagang lumandi talaga dito, like, nagiinom talaga ako. Tapos slice off talaga, yung gano'n, yung yes, slice off talaga. ayaw mo nung agad-agad talaga na, tsaka kahit ano mangyari, walang magkakanutan ng tanghaling tapat. Yes. Walang gano'n. Number 1, Tas, mainit. Oo, Number 2, maaraw. si bakla. Diba? Hindi Bakla. talaga lalo na, hindi ka pa rin, kahit sabi mo komportable ka pa, hindi pa rin totally, no? So, nag-iinom talaga muna, naglalandi. I mean, may ganun pa talaga. Hindi rin basta-basta na, babae gusto mo, babae katawan naman ako, confident na ako. Hindi siya ganun, Gets. At saka kahit babaeng nagpa-opera na, may Kaya talagang... matangina, pati mga babae nagpapa-opera din, di ba? Oo ba? Di ba nga sabi nga nila, dati ang mga bading tatanong sa babae, paano to, paano yan? Anong gagawin para maging mukhang babae? Pero ngayon lahat ako babae yan, lahat gusto mukhang bading. Kasi ang mga bading ngayon perfect, and then mga kahit sabi mo, kunyari, reforma mo. Buhay lang. Kunyari ka, forma mong ganyan sampulan kita, hindi ka pa man nagpapapalit, pero yung style mo, ingit-ingit ang mga babae sa ganyan, paano ang sense of style mo, ma? Talaga ba? Oo. Malahat ka ng outfit mo, di ba? Tuwan-tuwa ako. Paano mo nagawa? Di ba yung stylist mo kinukulit ko na stylean niya lang, ako. alam mo, go. Lahat ng sayo ay akin. At ang akin ay sayo. Di ba? Kasi maano ka sa, ganon. Dati, ganon siya na parang lahat ng bading sa babae. Pero ngayon pati ang babae, umaabot talaga sa bading ng paano yung nagawa yan, paano yung ganito. Ganon na siya. So, ayun, same lang din na, hindi porkit katawang babae ka na, may anak ka man o wala, hindi din ma. Siyempre, insecure ka na, paano ba, gusto niya ba to? Oo. Ito ba yung bet niya? Mapapatanong ka araw-araw. At yung sinasabi bare minimum, gusto din namin yan. Yes. Naiintindihan ba kami? At tanggap ba kami? May support ba sa amin? Yun talaga. Kasi alam mo, naging problema ko yan. Naiintindihan nga ako ng aura ko, pero tangina, hindi naman niya sinusuportahan. Tapos minsan, pag support naman sa akin, tangina, hindi naman naiintindihan yung ginagawa ko. Like, alam mo yun, naloloka ako. Yung parang, Diyos ko, yun na nga lang dalawang hinihingi ko, hindi pa nagkakatugma. So, pero feeling ko yun, tawag dito, tricky kasi yan, di ba? Yung pagkakaintindi tsaka support. Bigyan mo ako ng mga ganyan kasi alam mo talagang bobo ko sa relasyon. Feeling ko sa relationship talaga, hindi mo talaga masasabi yun. Baka nabulag ka lang na akala mo naiintindihan ka niya. Kasi kung naiintindihan ka niya, susuportahan ka niya. Wow, actually. Ganun yun eh. At kung sinusuportahan ka niya, totoo na legit, naiintindihan ka niya. Okay. So yung part na yun siguro, isang kailangan mo yung... pala. Oo, kailangan talaga, yung sinasabi mo natanggap talaga. All over ka, isahin mo yun talaga. Kasi hindi mo pwedeng, kung naintindihan ako, ba't walang support? Kaya nga eh. Ba't sinuportahan ako hindi naman naiintindihan? Ano, bobo ka ba? Support ka lang ng di mo to gets, di ba? Something ganun. Kasi syempre sa una, kahit di naman tayo sa unang relationship, nagpapakita tayo ng mga, ganito ako sa'yo, pero hindi pa rin talaga. Di ba? So, I think right people. Correct. Focus ka lang, tulad nga na pag-usapan natin, di ba? Mag-focus ka sa maging better na ikaw. Kasi na-disappoint ka sa dating ikaw, yung sa sarili mo, di ba? Yes. Kasi naniniwala ko, a better you will attract a better next. Yes, totoo yan. Totoo yan. Marami sa atin, naghahanap ng ideal person. Hindi naman tayo ideal. Yeah. Napakahayop na yan. Totoo, ma. Di ba? Parang naghahanap ka ng purpok, pero ikaw, bakla. Takina yung kapitbahay naming lalaki. Sabi niya parang gusto ko ng dawan, gusto ko ng lalaki kasi to, tropa ko. Sabi niya parang gusto ko yung parang ideal na babae, mayaman, may perang babae, ganyan. Pogi siya, yes. Yun yung hinahanap niya. Pogi, magandang mayaman daw. So sabi ko, tangina, hindi ko nga mayaman eh. Bakit naghahanap ka ng babae mayaman, di ba? Hindi, tsaka sa totoo lang, tatawa din ako sa mga lalaking galit sa mga gold digger na mga babae na mukhang compare to mga babae to. May mga lalaki ng gold digger. May hindi, mga iba pero ikaw bilang lalaki, ba't ka magagalit sa mga babae na mga ang habol pera, wala kang pera. Wala na mga habulin sa'yo, walang nanakawin sa'yo. Wala masama, actually. Oo, kunyari, may ganun talaga babae nagpapakilala na gusto ko mayaman. Pero ba't ka nagagalit sa kanila? Wala ka namang yaman, wala namang kukunin sa'yo. Yes. So, hindi ikaw ang market niya. Correct. Huwag kang sumali. Correct yan, no? Diba? Totoo yan. Diyos ko, inabail siya ng mayaman kasi yun yung bet ng mayaman. Oo. At inabail niya yung mayaman kasi yun yung bet niya. At vice versa sila. rin. Yes. Oo, ganun my din God, yun. yes, correct. Pero ito, speaking of sa mga, syempre, napag-usapan natin ng sex life, ma. Naniniwala ka ba na, ma, dyan ba nanggagaling ang HIV? Syempre, kahit anong sabi mo, ang tae ay, di ba, madumi at dun siya dumadaan. So, may mga tao kasi na baka, hindi naglilinis. Kasi hindi talaga lahat may pambiling labatiba o isipin pa yan. May mga talagang pasaway talaga na, tas pamigay din talaga na, di ba, harbaterang gora. Okay. So, dyan ba nanggagaling?
hindi ko to alam HIV, alam ko STD possible, Okay. but ang HIV ba or AIDS, dyan ba nanggaling ma? Okay, so etong yung una mong Alam mo ba sinabi. yun? Oo. So yung, syempre madumi ang puwet, Yes. diba? Labasan ng tae. Diyan ba nakukuha ang HIV? Hindi. Yun yung unang sagot dun sa tanong na yun. Hindi. Kasi ang HIV ay virus siya na napapasa through sex. So kunyari ako, may HIV ako, napapasa siya through dugo, sex, or pinanganak ka. Kasi pinanganak yung nanay mo Meron. ay may HIV. Hereditary. So, ganito oo. yan. Ano yan, sensitive ang HIV kasi. Ang HIV parang lumabas lang yan ng, kunyari, di ba, lumabas sa sperm cell mo, ganyan. Yes. Mahanginan lang yan for 5 seconds, patay na siya. Okay. Ganon. Kaya kailangan pala direct contact para Kaya mapasa. direct contact. Oo. Kunyari na, nahuhiwa ka dito, tapos yung dugo mo may HIV kasi nga, positive ka. Tapos sinipsip ng ano. Hindi naman sinipsip. Mga 0.5 seconds, wala na yung patay na yon. Tapos, tinatanong nila sa laway ba napapasa ito? Hindi rin. Kasi may research na hindi talaga napapasa sa laway ang HIV. Kahit anong laplap mo pa, kahit gumamit ka lang, yung mga inuman, di ba? yung mga shot. May mga lalaking natatakot makipag-inuman sa mga bakla kasi daw baka mahawa or Kasi whatever. akala nila by droplet. Hindi totoo yun. Okay, hindi rin totoo. Okay, so paano nga ba napapasa ang HIV? Sabi mo nga, close contact at saka kailangan, yung direct talaga. It's either mag-sex kayo, kasi ang HIV, kailangan niya yung body temperature. Kumbaga, kailangan mainit, yung init yung temperatura ng katawan. Oo, kaya doon siya nagsusurvive. So, kapag nag-sex kayo kunyari, at napasok yun sa puwet mo, at nilabas yung yung sa sperm, 'di ba? At nasi-stay yan At dyan. syempre kasi nasusugat ang puwet, Yes, 'di ba? yes. So, nag-contact yun sa wound at yung sperm, pumasok ngayon ng HIV. Oh, Ganon. I see. Ganon ka Ganon din sa babae kapag nakipag-sex ka sa Yes, sa, yes, totoo. Oo. kung sa pepe man, ganyan, or titi pepe, pinasok yung nilabas yung yung may person with HIV, nilabasan sa pepe mo, magkakaroon ka ng HIV. So, hindi lang siya sa lalaki o babae. Ganon. Pero, meron tayong tinatawag na high risk, meron tayong tinatawag na low risk. So, yung high risk, yun yung mga Symptomatic, yung lumalabas talaga yung mga symptoms ba? Hindi. Yung parang pinakamalaki ang tsansa na magkaroon ng HIV kapag nagbo-bottom ka. Okay. Kasi oo. ikaw yung nagre-receive. Nagre-receive ng ganon. Ikaw nagre-receive ng kung ano man yung nilalabas Oo, ng ng partner similya. mo. Oo. Number 2 is, yun nga, pag bottom ka, pag low risk ka naman kapag ikaw yung tumitira. I see. May mga posisyong low risk din at mga high risk. Low risk ang sumupa. Oo. Kasi kapag napunta sa tiyan natin ang sperm cell or like yung similya na may HIV, tutunawin lang ng tiyan natin yon. So, hindi yun napapasa sa dugo natin. Either na lang, kunyari may butas ka sa ngipin, doon pumasok. Yes. Doon ka mahawa. Ganon. So, yun nga. So, ang naloloka din yung mga tao ngayon kasi di ba sinasabi nila, ang daming may HIV. Oo. Ang dami daw may HIV, lalong-lalo na sa bata. Marami daw mga sa kabataan. So, wag po tayong maloloka sa ganung eksena. Kasi ngayon, tumataas po ang bilang na nagpapatest. So, ibig sabihin nun, dadami ang kaso. Ganon talaga siya. Kapag tumaas ang nagpatest, dadami ang kaso. So, wag tayong maloloka ng ganon. Kasi maganda yung marami nagpapatest, actually. Hindi maganda yung madami tayong mga kaso. Siyempre, gusto natin pababain yan. Pero mas maganda yung mas marami nagpapatest. Kasi ngayon, mas ini-encourage na yung mga tao na magpatest. Kasi, nagkakaroon na tayo ng idea na ang HIV ay hindi death sentence. Kumbaga, kunyari may HIV ka, hindi ka mamamatay agad. Kumbaga, kapag nalaman mo yung status mo, kung positive ka ba or negative. Para lang kung alam mo. negative ka, okay, that's nice. It's time to celebrate. Kung positive din, well, it's not something to be celebrated. Or siguro sabi natin mag-celebrate tayo kasi nalaman mo ng maaga. Kesa Hindi ka pa haggard, kumbaga. At saka wala ka ding nahawang iba. Wala ka rin nahawang iba, di ba? Pero kasi maganda to kasi yung atake kasi nila, parang ang akala ko na nakuha ang HIV or nagawa ang HIV kasi dahil sa tirahan sa puwet. Alam mo ba yon? Parang ganun yung isip eh. And yung sinasabi mo naman na
huwag kayong kabahan. Sa totoo lang, wala naman talagang basihan kung kailan ba ang taon na mataas ang HIV case. Kaya lang siya tumataas ngayon kasi marami nagpapatest. Yes, correct. Oo. Kasi kung talagang mula noon lahat ay tinetest ng mandatory, doon mo malalaman kung sino ba kung gaano ba talaga kataas yung this year, yung ngayon, baka akala nyo lang tumataas pero mas bumababa ang meron. Oo, kasi hindi O naman nahahawa. hindi naman nire-require ang Yes, HIV hindi pa testing. require. Oo. Kung nire-require, doon natin malalaman talaga kung sino talaga, kung tumataas ba or bumababa. Pero ngayon kasi, tumataas kasi nga maraming nagpapatest. Tama, yes. Yes. So, napaka-importante din talaga na babae ka, lalaki ka, syempre talagang patest ka din. Kahit Yes. di naman kaming Oo, mga girls, correct, no? correct yan. Oo, lalo na pag na-try yung... Nakapagpatest ka na ba ng status mo? Lao, For lagi. Lagi. Kasi lagi din ako mahilig magpa-opera. So, Perfect. ang dami mga patest kasi lagi ng mga... Minsan dinadamay ko na yung ganito, yung ganyan, ganon. So, ay nakapagpatest Avail na. ako. Okay, that's nice. At least Oo. alam ni Miss Tony Fowler ang kanyang status. Oo. Perfect yan. Kailangan ba? Kailangan be. So, ayun din, isa pa alam ba ito speaking of tirahan lang din sa puwet, nung akala nga namin, ang HIV ay nanggaling sa tirahan ng puwet. Speaking of puwet, alam mo ba na lalaki lang ang may kakayahan na habang binobottom kayo or tinitira sa puwet, na kahit wala kang gawin, ikaw ay lalabasan. Kayo lang ang may ganung kakayahan. Na ang babae, kahit tirahin sa puwet, kahit kunyari, kasi may mga girls talaga na gusto rin magpa-behind, no? Pero kahit anong gawin na tira sa puwet, di kami lalabasan. Gets. Kasi nga, meron kaming prostate. Yes, Oo. yun. Doon siya tinatamaan. At ang eksena nun, may mga lalaki na kahit straight talaga sila, gusto talaga nila magpa-finger sa jowa nilang babae, sa puwet. Gusto talaga Pero nilang totoo yan. i-dildo sila sa puwet kasi nga, Totoo yan. kayo lang ang may kakayahan na pag nape-penetrate kayo dyan, tinitira kayo, lalabasan ng walang ginagawa. Correct. Alam mo, Diyos ko, eto hindi naman ibig sabihin tira ka sa puwet or tinitira yung puwet mo ay bakla ka. Ay Yes. hindi yun ang basihan. Para-parehas lang po tayo ng katawan. Ako, parehas akong katawan sa mga lalaki, ganyan. At nararamdaman ko rin yan. At alam ko yung feeling yan. At alam ko yung feeling na yan ay masarap at masaya. So, kung gagawin niyo yun sa mga sarili ninyo, girl, mangyayari din yun sa sarili niyo. Parehas lang tayo ng pagkakagawa ng katawan eh. So, alam mo yun, kung na-enjoy mo, edi na-enjoy mo. Kung hindi ka proud, okay lang. Oo, okay lang Diba? yun. Gusto mo secret lang. Secret diba? lang, baka lang. Oo, kasi ngayon kasi dahil nga hindi tayo masyadong maalam sa sex education, wala tayong alam, and yung iba mga kabataan pa, hindi nyo pa kabisado yung mga katawan ninyo, maganda talaga na alamin nyo muna. Alamin niyo yung katawan niyo. Like, importante yan. Kasi, katawan natin to eh. Gets ba? Yung parang tayo magpuprotekta dito. Tayo rin ang magpapasaya dito. Oo, tayo magpapasaya dito. Pleasure. Late ko na na-realize yan. Yun yung parang, kailangan mo talagang alagaan yung katawan mo. Like, protektahan mo siya sa maraming taong gustong umabuso. Yung parang feeling mo, dahil just because wala nagkakagusto sa'yo, ay pamigay ka na, ipapamigay mo yung sarili mo. Hindi. It's, ang tawag dito, you're always valuable ka. Valuable ka talaga. Like, kahit sa ang angulo pa yan, kahit walang tumitira sa'yo, girl, hindi yan ang basihan. Sa totoong buhay lang. Kasi iba bakla talaga nila, basihan nila ng, ako, hinahabol ako, lahat gusto akong ganunin. So, grabe yung value mo. Parang ganun yung tingin ng iba, mapabading, mapababae. Hindi siya ganun. Ang pinaka-importante talaga is ikaw, yung tingin mo sa sarili mo, di ba? correct. Kung paano bang value mo at ma-attract mo din talaga yung mga Alam ko yun, tamang na-inspire tao. ako sa'yo. Kasi alam mo value mo, te. Di ba? Pag magmaldita ka, it's just because alam mo yung value mo. Ganon. May mga times pa rin naman na parang na kahit sa family ko, minsan di ko alam yung value ko, lalo pag may pumapansin ng ganito, ganyan. Pero still, importante talaga na basta pag tumingin ka ng salamin, kailangan happy ka. Pero di natin maiwasan na may insecurities, normal yan, tao lang tayo. Normal yan. Oo, basta ang mahalaga, alam mo kung paano hindi mahawa ng HIV. Correct, oo, tama yun. Protection Kailangan din. yan. Oo. Mag-condom kayo, Diyos ko. Ayan from Sasa Girl, mag-condom Yes. kayo. Ako, hindi talaga ako, marami kasi mga ngayon, Iba nasasarapan ngayon. talaga ng bear. Kasi iba din talaga din kasi ang talaga. pleasure ng Gets skin to ko. skin, Gets Pero, ko. Oo. pero di ba kahit alam mo yan, mga app pa yan, kahit minsanan lang yan, matik may mga dala silang condom. Dapat talaga, lagi. Dapat lalo na kapag di mo kakilala, di mo alam yung, or kahit nga sa partner mo eh. Di ba? Oo. Kailangan mag-condom pa din kayo. Kasi, tsaka na yung magsisi ka na lang. Di ba? Oo, Parang totoo. hindi talaga, girl. Ingatan mo sarili mo. Tapos yung minsan yung iba, nalalaman nila na, hala,
nagkasakit ako ng ganito. Bakit kaya yung pala nang kichit yung partner? Oo. Kahit anong sabi mo na tiwalang-tiwala ka, ingat-ingat lang din. Lalo na kung di naman kayo magkasama ng 24 hours. Yes, Diba? correct. So, si sasabay ko ba, dahil napag-usapan natin yung ano, parang sensation sa puwet, pinipinggan mo ba yung puwet mo mag-isa? Dati. Dati, oo. Dati, alam mo, eto yan, meron akong experience dati. Diyos ko, ang hirap ko pa na ito, dahil, alam mo yung Mongol, bakla yun. Ay, putang Buti na lang yung Mongol, yung alam mo yung pambura, hindi ko pa nakagat-kagat. Kasi dahil kakanto yun, ang sakit nun. Putang ina alam mo yun, yung Tangina. Mongol na gamit ko siya noon, dahil kasi medyo mataba-taba siya ng Oo, konti. yung mga ganun. Yes. Bakla Pero, ka. nung ano na, kasi, di ba, from that, tapos, syempre, na-experience ko na yung aura, ganyan, karat-karat, girl, naintindihan ko na siya, madali, alam ko na kung paano kumuha. So, syempre, break up na kami ng Mongol, dahil. So, nag-pandemic na ngayon, di ba? Mongol ka ulit? Hindi na Mongol, bakla. Syempre, nagkatrabaho na. No? Alam mo yung sa, sa Shopee, yung gumagalaw-galaw, na di remote control. Yun nga yung gusto ko sabihin, maganda kasi ngayon, marami ng mga murang products. Girl, pasabog siya, day. Akala ko nung una, parang akala ko nung una, hindi kabog. Yung parang, ano ba yan, nalalagay yung sa katawan, pumutok pa yan, Oo, bakla. takot ka, baka mamaya sumabog, kahit kami. Kaya alam mo, binili ko, hindi yung china-charge, yung nilalagay ng baterya. Para nalulobat lang. Oo, nalulobat lang. Bakla, kaya ang atake, hindi siya wireless. So, pag nilalagay mo yung itlog sa puwet mo, nakabitin yung wire, dahil mukha akong Sino yun? So, sabog talaga si Goku. Bakala, meron akong nakalambitin sa puwet ko, dahil nakakaloka. Maganon din yun sa amin, ang tawag sa amin, parang ginagawa namin ng normal. Sa amin naman, tampons, may nakalawit na Yung tampons naman para sa regla naman. Yun nga, kumbaga parang gano'n lang din siya normal, na parang, iba na nga lang yun sa'yo, pero yun yung something. Yes. Pero kamusta experience mo doon? Kabog siya kasi ang daming modes. Like may onting ganun lang, may mga bug, ganun, may mga bakla, pasabog dahil naloka ako, na-enjoy ko siya. Pero after siguro isang linggo, dahil nasawa na ako sa kanya, bakla. So, dinire-diretso mo araw-araw? Hindi, bumili naman ako yung pang Jackol, bakla. Yes, yung ganon? Oo. Yung parang Pepe na papasukan? Oo, parang ganon. Yes. Ay, hindi Pepe, binili ko dahil kadiri, Parang, Ano? parang, Di ba kasi yung lang, YouTube lang, bakla. Tube lang. YouTube lang. Oo. Kasi meron kasing gano'n at maglalabas sa ng gano'ng product. Ayoko ng Parang, Pepe, dahil bakla. Ay, huwag din ko, dahil barang. Hindi nakakamaganda. ayaw makikita yung itsura ng gano'n. Ayoko ng ganda eh. Ayaw talaga. So, namili talaga ako yung tube lang, gano'n. Oh. Ayun din, may mga mode din yun. Yung mga minsan, kiliti lang, gano'n. Or minsan vibrate lang, ganyan. So, napaka-importante din na isa-satisfy mo yung sarili mo. Hindi mo Yes. kailangan lagi ng partner. May mga toys Yes. tayo, di ba, na Yes. i-pleasure mo yung sarili mo. Kasi yung iniisip ng mga tao is, parang kailangan ng partner. Hindi. Kung may mga ways naman na ganyan, pwede ka mag-extra mag-isa. Basta, yun nga lang, ingatan mo din. Siyempre, matakot ka mamaya sa mga sobrang mura na, yung mga sumasabog nga. Yeah. Di ba? Ayoko sa Oo, girl. maghanap kayo Nasabugan. ng maghanap kayo ng tamang supplier, bakla. Atake talaga, puwet mo may racket. Bakit? Ba't mo may racket? Ka, pasabog sa puwet, bakla. Nakakatawa yung puwet mo may racket, bakla, laro. Okay, so ngayon naman bago tayo matapos, syempre kailangan makapagpalabas Yes. ng lalim, puso at katuturan. Syempre napag-usapan natin makanina yung sa condom. Napaka-importante talaga ng protected sex. Kasi ako kahit babae ako, napaka-importante po yan. Kasi minsan, kahit sobrang tiwalang-tiwala ka sa partner mo, nagugulat yung iba, cheater pala. Yung simpleng ganon, at alam mo ba mana, kahit walang usapang tae o puwet, kumbaga as mag-partner lang, ako may partner ako, nag-cheat to. Yung pinag-cheatan niya sa akin, wala ding sakit. Pero ba't kami nagkasakit? Kasi yung multiple partners talaga, yung iba't ibang, kasi may natural bacteria tayo, di ba? Nasanay Yes. sa bacteria na yon. Yes. Kasi pero may sumali na bago, pwede kayo magkasakit. Alam mo, sinabi rin sa akin ng isa kong friend yan. Diba? Sabi niya, parang nalaman ko nag-cheat yung jowa ko kasi nag-iba yung amoy ng pekpek ko. Di ba? Yun ang sabi niya Kasi sa nga akin. yung aroma napapasa talaga, sa Oo. totoo sagkakasakit, di ba? Correct. Kasi nga, pero walang sakit yung pinagchitan malinis Oo. din, malinis ka Yes. din. Pero dahil nga hindi siya sanay yung bacteria, hindi pa siya fit sa bawat isa, no? Oo. Wala pang parang pagkakakilanlan ng Yes. DNA sa bawat isa. Nagkakaroon ng sakit kasi may sumali na bagong bacteria. Oh, Kaya gets. napaka-importante pa rin talaga ng protected sex, lalo na kung
hindi kayo sigurado, hindi mo kasama ang partner mo sa araw-araw, or para sa mga teens na talagang, ay, nako, tulad, napabayaan o gustong sumubok o, Yes. alam mo yun, para mahinto din ng teenage pregnancy. Kasi may mga tao talagang, ayaw na talagang, wala, hindi mo talaga makakontrol. Kailangan talaga kahit sa Amerika, teenagers pa lang yan, tinuturuan na agad ng mga condom. Condom. Yes. And syempre, sa kanyo At saka din, kakaloka yung kanina nga sabi mo kanina, akala mong HIV nakukuha lang sa tirahan sa puwet. O, akala ko talaga. 'Di ba? So may mga ganong mga knowledge or like may ganong mga haka-haka na kumakalat sa maraming tao na misinformation kumbaga Yes, sa yes. HIV. So hindi, marami tayong mga kuha sa unprotected sex. Yes. Hindi lang sa mga alam mo yung tulo, HIV, ayan lahat. So talagang kailangan, lalong-lalo na kapag hindi mo masyadong Kilala. Oo. yung mo. At saka, kunwari, ito partner. na, sa bading. Ako lagi ko sinasabihan yung mga mga friends ko. May mga friend din kasi akong straight na mga lalaki before na talagang minsan peglan din talaga nilang magpabading, pasubo sa bading. Hindi ko alam kung anong gusto nila, pero straight naman sila. Kaya marami ding na-hurt kasi talagang mag-aalap din ng babae kasi straight. Pero lumalambing pa rin din talaga sa mga kabadingan. Ang sinasabi ko na lang sa kanila, bumabading ka. Ang akin lang, subo-subo ganyan, babae, lalaki. Kayo, mag-ingat din kayo. Siyempre, susupain mo lang naman yan. Pero dapat wala kang singaw. Oo. Wala kang sira sa bagang. Kasi kahit anong sabi mo, dyan magsa-start yung mga kung ano man. Diba? Hygiene talaga. Hygiene Yes. Baga, kasama yan sa protected sex na kung tatawagin na Yes. protection. Yung basta, hygiene ka naman, kasi hindi mo alam ikaw yung naging cause ng ganun, di ba? Correct. Kasi may bacteria di ba? Kunyari, ikaw, sinubo mo si ganyan. Safe ka naman. Safe naman siya. Tinira ako pag uwi. Pak. Di singaw mo, napunta sa kibi ko. Di ba? Pasahan yan, ma. Correct. Oo, totoo yan. Totoo yan, Pag no? susubo mo naman, di mo kailangan kasi ng condom sa ganyan. Di ba? Hindi mo ka rin para mag-lube kasi may laway ka. So, Correct. yun siya. Kailangan maalin tayo sa ganyan. Kailangan imumog mo muna, i-ano mo na. Yes, correct. Tama. Di ba? Ganun yung Nakakaloka kasi minsan yan nila-left out eh. Kasi sobrang tagal ng paglalabati ba? Wag na mag-toothbrush. Oo. Wag na magmumog. Again, tulad ng sinabi ni Sasa, lalo na pag hindi mo kilala. Pero syempre, pag jowa naman na kayo, naging comfortable, okay din naman yung mga... Kami ni jowa, minsan, mas gusto ko yung pawis-pawisan eh. Ay, oo, perfect yan. Yung may body scent talaga siya. Talagang gagargaling ko talaga yung itlog yan 3 hours talaga. Oh my God, masabog. Kasi mas gusto ko siya ng ayoko yung bagong ligo, naaamoy ko yung sabon. Totoo yan. Gusto ko yung medyo may anghit ng konti, no? Bakla. Yung may, okay, go laban, bakla laban. Mag-compare tayo ng mga putok natin. Bakla. Kasi diba? iba talaga yung kapag yung natural na natural ano mong diba? amoy. Siyempre, bilang si Sasa girl, grabe, ang daming nakikita ko na parang projects mo ngayon, busy ka, ang daming lalabas, ang daming abangan sa'yo. Ang daming kabataan ngayon. At kahit hindi din kabataan, like nag-internet, may mga trabaho na sobrang nag-look up sa'yo, ma. Okay. Parang, ano ba yung parang mabibigay mong advice sa kanila na as nilulook up ka nila? Sa tingin ko, since sexual rin naman na yung pinag-uusapan Yes. natin ngayon. Doon tayo luminya, sige. Oo, doon tayo luminya. Ako, matagal bago ko na intindihan yung sarili ko. Itong mga naintindihan ko ay true experiences. Walang nagturo sa akin na ito. May magturo sa akin pero alam mo yun dahil sinaktan nila ako or like may Natuto ka napagdaanan hard ako, way. In a hard way ko Yes. nalaman. Importante talaga yung alam mo kung sino ka. Yung identity mo. Kasi apektado na yan eh. Yung sexualidad mo, yung pananaw mo sa sarili mo, yung worth mo sa sarili mo, 'di ba? Sino yung gusto mo na maging partner, kanino mo ibibigay yung sarili mo. Yes. Kasi kailangan malaman mo kung sino yung identity mo. Kasi doon malalaman mo na market mo. Number 1, kasi ganito akong klaseng tao. Ganitong klaseng tao hanap. Kahit hindi lang sa hindi lang sa relasyon, pati din sa friendship. Ganito klase akong tao. Correct. Ganito ang mga friends na gusto ko mapalibutan ako. Correct. Diba? Kahit sa pamilya din. Magka-cut off ka ng mga pamilya mo na, hindi tayo swak. Kahit lumaki tayo sa bawat isa. Ito ang gusto kong parte ng pamilya. So, importante talaga na kilala mo talaga yung sarili mo. Tsaka doon mo malalaman yung purpose mo eh. Ako kasi ang nakikita ko ngayon sa marami sa mga nakshi ko, si mga bagets yung mga yan eh. Ang nakikita ko sa kanila is wala sila masyadong purpose. Kasi ang dami, ngayon lalo na social media, ang dami mo pwedeng maging pangarap. Ang dami pwedeng gawin. Hindi mo na alam, hindi ka na makapili kung anong gagawin mo, saan ka magsisettle, kasi lahat available. Nakakalimutan mo yung purpose mo. Nawawala yung purpose, nawawala yung pangarap.
That's why kailangan mong intindihin yung identity mo. Yung identity mo talaga. Kasi yan, lahat yan eh. Like, ano yan eh. Yan yung magiging secret weapon mo sa buhay. Ikaw, tanggap mo yung pagiging sexual na babae mo. Yes. Alam mo yung identity mo. Kunyari, ikaw na yung babae na amat sa sexual na bagay. Di ba? Alam mo yung identity mo. Yes. Kaya naging superpower mo siya. Di ba? So, yun yung ma-advise ko sa mga nakshi ko na talagang identity talaga ang labanan ngayon sa henerasyon na to. At yun ang mag-guide sa'yo kung sino ka. Kasi dun ka mapapabilang sa kung saan ka kung para saan ka. Oo. At saka, sa totoo lang, kung may mga kabataan na nanonood sa amin, sana ginagawa din ng mga magulang sa mga topic na to. Napaka-importante po na pagdaanan nyo ng maayos at ng may gabay yung identity crisis na tinatawag. Correct. Tulad yan, na pagdaanan niya, meron siyang bad experience sa first time niya. Yes. Na sana, romantic, etc. ganito. Na sana kayo din magkaroon ng ganun, no? And para hindi ka rin makasakit ng ibang tao. Kasi tulad din ng sinabi ko kanina, ang dami kong friends na bading, na love ko naman, pero nagdaan din talaga sa, hala, nanakit mo na ng girl bago na lamang. Oo. Nakasakit ng babae, 'di ba? Ng kamare bago nalaman kung sino ba talaga sila. At sa paghanap naman ng pag-ibig, magiging basehan mo talaga na ay, mahal ko yung sarili ko. Depende kung sino ang pinili mo na partner. Ganun yun. Parang pag pumili ka ng tao na cheater, pumili ka ng tao na loko-loko, tarantado, ginagago ka lang, like walang patutunguhan, ganyan mo mahalin ang sarili mo. Ganyan kaliit. Totoo yan. Pero pag nakikita mo sa partner mo na may patutunguhan, maayos, grabe yung support, maayos sa tao, hindi na nanapak ng pagkatao ng iba, ibig sabihin, ganyan mo kamahal yung sarili mo. Correct. Kasi 'di ba, hindi mo hahayaan na mapunta ka sa isang sitwasyon na mahihirapan ka at masasaktan ka na paulit-ulit kung hindi mo ganun kamahal ang sarili mo. Napakaganda na ma-share ni Miss Sasa Girl sa atin, sa mga kabataan na nanonood. And sana makinig kayo sa experience Tsaka ang ganda niya. na pinag-usapan natin kasi hindi lang talaga basta magbastusan tayong dalawa dito. Oo. It's just, ito yung lingwahe namin kasi. Ganito kami talaga mag-usap. May mga tao kasi talagang ganito na Oo. bardago lang talaga. Yes. Tsaka lumaki kasi ako sa Tayuman. So kami sa Tayuman, very brutal. Pero may mga time pa rin na... Katotohanan, kumbaga. Oo, totoo lang tayo. Kumbaga, Pero sa katotohanan, makakapulot ka talaga ng katotohanan Aral. din at aral. oo. Kasi mas maganda na yung sabihin natin yung totoo natin, no? Yung truth natin, kaysa ang mangyari, i-sugarcoat. Kung meron man na nanonood kay Sasa Girl, sobrang idol siya. Pero, alam mo kung bakit kanya nila idol? Kasi naiinggit sila kasi hindi nila mailabas yung totoong sila. Pwedeng paminta pa sila, pwedeng nalilito pa, pwedeng takot, no? So ngayon nakikita nila na hindi rin po perfect si Sasa. May Oo, dumaan din ako sa pinagdaanan ganun. din siya. 'Di ba? So, wag nyo nang daanan, no? Matuto na agad kayo kay Correct. Sasa. Di ba? Kaya nga sabi nila, pinagdaanan niya na be para sa inyo. So, Oo. ito rin yung purpose siguro, kaya niya yung pinagdaanan para ma-share niya yun sa inyo. Oo. Same din ng sa amin. Sige, dahil dyan, meron tayong mini-game lang naman para kay Sasa Girl. Okay. So, ang atake nito ay kantutan na agad. Hala! Or hindi mo na isasagad. Okay. Oo. Hindi mo na sasagad. Oo, ganon. Kilalanin mo Hayop muna ka, or Tony. pass. Parang ganon, okay? Ang ating first ay si Will Ashley. So, mamimili ako kantutan na agad or hindi mo na isasagad. Oo. Okay. Alam mo si Will, hindi mo na isasagad sa totoong buhay lang kasi nakita ko na talaga siya as my brother, ganyan. Oh. Little brother na siya sa akin. Ang tingin ko talaga kay Will. Ever since ay kapatid. So talagang wala akong wala akong feelings walang para malis sa kanya. syempre Actually, sa kapatid. napugian ako kay Will. Sa kanila dalawa ni Rahil nung nagkita kami sa Balota kasi sila yung gwapo talaga doon eh. So nakita ko tapos nung nagka-banding na kami, sabi, alam ko kilala ko na kung anong klaseng lalaki si Will. At yun yung mga tropa-tropa ko sa amin. So parang kaya talaga na palapit ako sa kanya kaya wala ring mali siya kapag kasama. Actually madami na kami napuntahang mga lugar. So, like, alam mo yun. So, Close talaga kayo. close talaga nakikita, kami. So, ganon. yes. Okay. Next, I see Hala! si Kupal na si Malupiton. Alam mo, nakita ko si Malupiton sa tunay na buhay, Oo. Ang pogi niya pala, no? Oo. Ang pogi niya, Diyos ko. Akala ng mga tao sa personal, mataba si Malupiton. Oo. Pero ang totoo, chubby chicks lang Chubby talaga. siya, May oo. pagkahugis betlog lang. Pero, cute talaga si Malupiton. Oo. Medyo, nakakalibog siya, gano'n. So, kantutan na agad kay Malupiton. Yes. Okay, next. Kupal pala yan, boss eh. Yes! Okay, next. Kay Kelvin Miranda.
Ay, dahil kantuta na agad. Bakit naman? Ayop ko, nakakatawa tong segment na to. Pero kasi syempre, si Adamus talaga, ang pogi niya. Like, my God, nakakaloka na, na may crush ko siya actually dati. Well, ngayon, crush ko pa din naman siya. Pero kasi ang dami ko na rin crush ngayon. So, medyo nagbawas-bawas ako nakahati. ng onte. Oo. Oo. So, ayun, ang pogi niya. Napupugian talaga ako sa kanya. Lalo na nakita ko siya sa gala. Nagkita kami sa gala. Parang medyo tipsy-tipsy na sila na kasi inuman din yon. So, parang sabi ko, ang pogi niya, in fairness like, ang bongga. Pangkantuta na Celebrity agad. crush ko siya. Oo, pangkantuta So, na talaga Oh, agad. yes. Okay, next natin ay si Dingdong Dantes. Girl, ayokong makulong. So, Oo. like, hindi Baka pwede magalit yan. si Ate Mamarian. Oo, hindi pwede yan, bakla. Pero tsaka, alam mo, mama ko yan, si Oo. So, parang dadshi ko na yan, si Oo. Kuya Dingdong. So, si Sir Dong. So, ayan. Ang nakapunta ako sa bahay nila, talagang welcoming talaga siya. Very daddy figure. Nakita ko yung kung paano ang household nila, sobrang saya. Kaya sabi ko, ay, ang saya maging dadshi ni Daddy Ding Dong. So, hindi mo na isasagad. Okay, hindi Baka muna. malak agad. Okay, ating last ay si Jericho Rosales. Ay, day. Siyempre, bakla, kantuta na agad. Ay, bakit naman? Kasi ang tawag dito, well, kung 90s baby ka, talagang Oo, naabutan mo totoo. talaga yung kasarapan Ang dami talaga ni Kuya talagang- Jericho, day. Ngayon rin naman, iba na yung iba na yung aura niya Aura ngayon. niya. Yung parang Pero- siya na yung pananagutan ka, eksena. Oo, andun pa din. Kasi alam mo, naalala ko nung Showtime dancer ako noon. Dumating si Jericho, talaga parang lahat talaga. May star factor talaga siya Yes. na lalaking-lalaki. Yes. Yung atake niya, di ba? Sobrang pogi talaga ni Sir Pero Jericho. alam mo, dahil dyan na parang walang masyadong dating, gusto ko magpahabol ng isa pa. Go. Si Papa Jack. Okay. So, kantutan na agad, hindi mo na isasagad. Papa Jack! Ay, si Sir Jack pala. Sir Jack. Sorry, Okay, sorry, ito sorry. yung kaaway ni Aura, ha? Oo. Sorry, Papa Jack. Nakakaloka. Oo. Basta threesome kami ni Aura. Sorry. Tuturuan namin siya maging malambing sa bakla. Charot. Ba't ba kasi galit? Kilala Kanya? mo ba siya personally? Hindi ko siya nakilala personally, Oo. pero lahat ng close friend ko, na kwento sa akin si Sir Jack, lahat ng nakasama niya, lahat ng magkakaibang tao na hindi rin connected, at lahat isa lang ang sinasabi sa akin. Napakabait daw talagang tao niyan. Oo. Hindi ko alam kung fake pages ba ang lumalabas, na naglalabas ng statement na yan, or is this for the clout sa pagbabalik niya? Feeling ko si Sir Jack kasi, parang, kasi taga-FU siya. Ang FU, madaming bakla. Oo. Plus, vlogger siya, maraming vlogger na bakla. Yes. Kumbaga yung ginagalawan niyang lugar ay marami ring bakla. Gets ba? So, hindi ko alam kung nagkaroon siya ng masamang experience sa isang bakla or ginagamit niya na lang to para ma-rage bait. Kasi ganyan sa internet, di ba? Yes, Parang yes, ang yes. dami na nagre-rage bait. Yung parang gagalitin ka. Kasi Oo. madaling mag-react kapag galit ka. Totoo, diba? totoo. So, parang Tsaka feeling ko, viral pag ganun. viral, di ba? Kaya Kapag may nga, papakang kang tao, di ba? Kaya nga, di ba, sabi ko, hindi ko alam kung for the clout, pero ako talaga, kahit hindi ko pa siya nakikilala, yun ang pagkakaintindi ko. Hindi ko din naman alam kung ito bang pagkakaintindi ko na mabait siya noon, hindi na siya ganun ngayon. Pero ako, yun talaga ang, ang mga information sa akin. At kahit ngayon sinasabi nila, mabait pa din daw talaga. Pero pwede ka naman maging mabait, maging kang religyoso Oo. or whatever, at homophobic pa din. 'Di ba? Meron pa may ganung mga tao, may mga O pwede ka din namang hindi ka naniniwala sa mga kabadingan, pwedeng ayaw mo sila, pero pwede namang hindi ka maging kupal sa kanila. Oo, correct. Diba? Hindi mo sila kailangan awayin. Pwede kang hindi support, kahit antay ka, hindi mo kailangan mang-away. Oo, 'di ba? Ganun Kumbaga, lang. parang Kanya-kanya naman tayo ng buhay, 'di ba? Kasi mahirap pa, kasi ang bading talagang sanay na nasa showbiz industry. Andalin yung paglaruan, pagsalitaan, Oo. parang expected na sanay kayo. Pero pag kayo nagsalita na parang, hindi din naman lahat ng mga bingot o PWD ay hindi namin gusto. Pag nasalita kayo, offensive na. correct. So, yun lang yung siguro yung difference ng pangyayari. Kasi parang ang galing mo nakapagsalta ka sa mga bading na ganyan. Kasi mga bading na yan, salo sa lipunan. Pero pag nagsabi ka ng, mga bingot na yan, mingaw na yan, salo sa lipunan, Correct. very offensive na yun sa ating bansa. So, siguro sana lang talaga manaig yung pagmamahal at intindihan. At naniniwala ako na sana ito ay para lang sa Saka tingnan mo, clout. tulad ng mga PWD, meron silang mga batas na nagsusuporta sa kanila. Feeling ko kailangan lang din namin ng ganon para
at least, alam mo yun, mabawasan ng hate, di ba? Oo. Mabawasan ng diskriminasyon, mas maintindihan, di ba? Kasi, girl, kahit sa ang lugar ng Oo. mundo may bakla. So, Totoo. dapat ngayon palang iniisip mo na natural na bagay siya. Oo. Nangyayari talaga siya. So, kailangan talaga mag-work tayo. Pinagsama-sama tayo sa isang mundo, di ba? Oo. So, may kanya-kanya tayong lugar. So, Oo, may dapat kanya-kanya tayong lugar. maintindihan ng mga tao yan. At saka kung karapatan mo din na hindi intindihin o tanggapin, pero para magbigay ka ng hate sa ibang tao, Ay, I think humihilik, lagpas na yun. nakakaloka. Sino yun? Ay, may humihilik na ba? May humihilik. Oh my God. Na-bored siya sa podcast natin, darling. May Nakakaloka. nababoard sa podcast natin. Oh my Sorry God. Ginawang pampatulog tayo ni Kuya. Nakakaloka. Hoy, alam mo, maraming mangyayaring ganito. Talagang Oo. gagawin tayong pampatulog na maririnig. Correct. Pero, totoo yan. Nakakaloka naman. Imbis na pagjakulan tayo, ginawa tayong pampatulog. Inantok sa amin ni Sasa Girl. Correct. Ang HIV ay nakukuha kapag tayo ay napasahan o na-expose sa mga body fluids ng mga pasyenteng positibo sa HIV. Ang mga body fluids na madalas na ipapasa ay ang kaya ng dugo at similya ng mga taong positibo sa HIV. Majority ng mga kaso ng HIV nakukuha sa pamamagitan ng pakikipagtalik through anal intercourse. And majority of these cases ay sa mga taong involved sa high-risk sexual behaviors at sa mga involved sa MSM or males having sex with males. Maaari rin itong makuha kapag tayo ay nasa linan ng dugo ng mga taong nagpupositibo sa HIV, and also a lot of cases ay nakukuha kapag tayo ay nag-share ng karayom o needles mula sa mga taong positibo sa HIV. Also, there are cases na naipapasa mula sa nanay hanggang sa kanilang mga baby during childbirth. Hindi nakukuha ang HIV sa paghalik, pagyakap, share ng mga baso, kutsara, kahit kasama mo pa sa loob ng bahay. Hindi nakukuha ang HIV sa ganoong pamamaraan. Ang madalas kong naririnig sa mga pasyente na HIV ay ang stigma na ito daw ay kaparusahan ng Diyos dahil majority nga naman sa mga pasyente with HIV belongs to the LGBT community or karamihan sa kanila ay mga hindi po ganoon ang HIV. Nagagamot na po ang HIV ngayon. Although we cannot hindi natin maaalis sa katawan ng mga pasyenteng may HIV ang sakit, nakokontrol po natin ang paglaganap nito para hindi lumala ang kanilang kondisyon. Isa sa pinakamabisang solusyon para talaga tayo ay makaiwas sa HIV ay umiwas sa mga high-risk sexual behaviors. Halimbawa, sa mga pakikipagtalik sa mga taong hindi natin kakilala or acquaintances, pa ay pagsama sa mga group sexual behaviors. Marami sa mga tao na maaari nating makasalumuha sa pakikipagtalik ay hindi natin nalalaman kung ano ang estado ng kanilang kalusugan. At maaari ay huwag tayong gumanap sa mga ganitong klaseng sexual behavior. Ang paglaban natin sa sakit na HIV, dapat tulong-tulong tayo bilang isang nayon, isang bansa. Dapat na i-cooperate tayo sa international health organizations para talagang kabawasan natin ang kaso ng HIV. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ang target natin ay 90% ng mga taong positibo sa HIV ay nakapagpatest na for HIV. At target din natin ng 20% dito ay nakontrol natin ang kanilang virus sa katawan. I'm Attorney Christopher C., Managing Partner of C & Associates. Legal ba o illegal ang magkakaroon ng relasyon between sa dalawang lalaki? Ang sagot doon ay yes. There is no law in our country that prohibits same-sex relationships. Maliwanag na sinasabi ng salita ng ating Panginoon na talagang dalawa lamang ang kasirian na nilikha ng ating Panginoon. Maliwanag na sinasabi ito sa Genesis chapter 1 verse 27. Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae ayon sa wangis niya. So umpisa pa lamang ng Biblia, talagang ipinakita na ng ating Panginoon na dalawa lamang ang kasirian na nilikha niya sa atin. At sinabi rin sa Leviticus chapter 18 verse 22, huwag kang sumiping sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae dahil kasuklam-suklam ito. Maliwanag talaga na sinasabi ng salita ng ating Panginoon na ang pakikipagsiping sa kapwa lalaki o babae, ito ay kasuklam-suklam sa paningin ng ating Panginoon. Ang church ay naniniwala sa moral absolutism
Ito ay paniniwala na ang dapat sundin at dapat paniwalaan lamang ay yung salita ng ating Panginoon. Ito wala ng iba. Ngunit sa mga makabagong panahon, karamihan maraming tao na ang pinaniniwalaan ay moral relativism. Ano ba ang moral relativism? Ito ay paniniwala na kung ano yung tama sa'yo, yun ang tama. Kumbaga, hindi mo pwedeng sabihin na mali ang aking paniniwala dahil yun ang aking pinaniniwalaan na tama. Hindi ibig sabihin na mali sa'yo ay mali din sa akin. Hindi ibig sabihin na tama sa'yo ay tama din sa akin. So maraming, especially ang ating mga kaibigan na LGBT, karamihan sa kanilang paniniwala nila ay nasa moral relativism. Yun ang kanilang pinaninindigan. Kung ano yung nararamdaman nila, kung sila ay lalaki, ngunit sila po ay nakakaramdam ng pagiging pusong babae, yun ang tama para sa kanila. Ngunit ang simbahan, ang pinaniniwalaan natin ay moral absolutism. Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, kahit man labag yan sa nararamdaman mo, yun ang tama. At yun yung dapat tayuan natin bilang mga tao, bilang nilikha ng Diyos. Hindi yung damdamin ang dapat masunod sa atin, o hindi yung damdamin ang dapat sundin natin, bagkus kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, yun ang dapat tayuan natin, yun ang dapat natin sundin at paniwalaan. Ang masasabi ko sa mga merong relationship na same-sex, ang Diyos ay handa silang palaging tanggapin kung sila ay magkaroon ng pagpapakumbaba at pagtalikod sa kanilang pagkakasala. Sinabi nga sa Biblia, sa 1 Corinthians chapter 6, verse 10 to 11, ang taong gumagawa ng imoralidad, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki o babae, mamamatay tao, at iba pa ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. O sa madaling salita, hindi makakapunta sa tahanan ng Diyos. Ngunit ayon din sa Biblia, ang pagpapatawad ng Diyos ay maaaring maranasan ng nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki o sa babae, kagaya ng pwede rin itong maranasan ng mga mamamatay tao, sumasamba sa Diyos-Diyosan, magnanakaw at iba pa. Masasabi ko, ang Diyos ay palaging handa tayong tanggapin anuman yung mga nagawa nating pagkakasala. And for Sasa Girl, what is the best position? Oh my God! Ang best position para sa akin ay yung babaihan. Yung nakatuwad kang ganyan. Ganyan. Sana nakaharapan. Siyempre, face card, bakla. Ganun dapat, babaihan. So, face card ka rin ba, Mima? Yes, bakla hindi para i-dog style ako, bakla. Hindi para takpan ng chest ko, bakla. Oo, lalo na ma-aura ka ng ganyan, di ba? Tapos magbabayad ka pa, di ba? Hindi pwedeng hindi. Okay, thank you so much, Sasa. Thank you so oh much. My God. Alam mo, gusto ko thank you. Ang laking bagay nito para sa akin, ha? Na kaya talagang nag-ayos ako, nag-effort ako na everything. Kasi, alam mo, bihira sa mga podcast, kapag pinili kang first episode ng content creator, artista like you, ay malaking bagay siya. Malaking bagay ito para sa akin at sobrang happy ako kay Mami Oni from the very start. Naging friends kami hanggang ngayon. Never niya akong kinalimutan at never ko siyang kakalimutan. Yes. Thank you so much, Sasa. Yun naman nasa isip ko din yan. Si Sasa kasi ngayon sobrang mamamayagpag talaga yun eh. Kaya sabi ko sana si Sasa talaga pag andun na talaga. Diba? Huwag din niya akong kakalimutan. Ay, hindi kita makakalimutan dahil ikaw ang queen of kantutan, bakla. Or baka any moment, kapag bumanding ako sa'yo, mabuntis din ako, diba? Oo. Hindi natin At sure. saka, guys, ito talaga, pag kinalimutan ako ni Sasa Girl, talagang sabi ko sa'yo, titirahin ko talaga si Sasa. Marami, wala siya magagawa. Matutrauma talaga siya. Bigla ako siyang isusubo, bigla ako tutubad sa harap niya. Mapipikon siya. Yes, ayun na. Takot na ako. So, diba? Hindi ko gagawin. Ang fear po ni Sasa ay Kifi. Takot po sa Kifi, kaya... Oo, naalala mo, alam mo, di ba yung may chika ka nga sa akin nung may chika kayo kay Mimia. Na gusto mo na maghalikan tayo sa MB. Di ba? Oo. So, gusto ko lang din ikwento, na sabi ko, kasi napanood ko yung before our Pride performance. Tapos, kung naaalala ninyo, ilagay nyo na lang yung, yung clip. Tinanong ko siya sa on stage. Di ko siya tinanong before na nasa backstage kami or whatever kung gusto mong maghalikan o mag-kiss. Binigyan mo ako kasi alam ko naman, pinapayagan naman ako ni Vince talaga kasi di ba? Mari naman kami. So alam mo yun, tinanong ko siya, sabi ko, alam mo, kiss. Bet ba?
Go. Go, oo. Bakla, aliw. Naloka lahat ng mga bakla. Nakita mo yun. Totoo, ma. Kasi, di ba, MV, sabi ko, ma, sige, go tayo, tawag dito, para mag-viral yan. Kasi gusto ko talaga maglaplapan tayo. Kumbaga, pag-iisang dibdib ng bading at babae na nagmamahalan talaga, na love ko kayo. May mga babaeng, pag ko na hindi kaya mabuhay ng walang bading sa paligid ng friend na gano'n. So, ako sana gano'n. Pag-aatake, sabi ni Sasa sa akin, ma, hindi tayo maglalaplapan, ma. Kasi pauwi na daw ako, tapos na ma, wala nang laplapan, ma. So, initiate ako, sabi niya, ma, kasi ang hinahabol natin yung timeless, no? Yung ma-appreciate yung kanta, hindi dahil sa kabastusan na ganyan. Ay, okay, sige, ma. Totoo nga. Ang galing ni Sasa. Diba? Talagang nag 2 years, nag-viral yung kanta. So, na-appreciate nila yung song without na the clout na gusto kong mangyari na sabog yan, may laplapan ng bading at babae. At gusto ko din naman din talagang gawin yun. May purpose din ako. Pero still, mas yun eh. Mas yun yung tatatak kasi sa kanta. Tsaka nung nag-kiss tayo sa stage, Tas mas yun na. meaningful na siya. Yes, mas meaningful na. Ang galing nga eh. So, Kaya sabi ko, happy natuloy siya. pa rin. Oo. Sabi nga na parang nag-Britney Madonna daw tayo. Gano'n. Atake, di ba? So parang, atake. So yes, talagang sinasakyan ko talaga mga atake ni Tony Fowler. Tsaka lagi niya akong ina-uplift. Kasi yun talaga yung gusto mong maging kaibigan mo din. Yung talagang alam mo masaya din sa mga achievements mo, di ba? Yes. So thank you so much kay Sasa. Sobrang nag-enjoy ako. Ang dami mong na-share dito na very private sa'yo. Salamat doon. Para sa'yo, Day, Diyos ko, regalo ko sa'yo to. Thank you so much. At saka sa mga sinabi ko parang feeling ko yung mga iba doon may mali, may tama. So yes, feel free na mag-comment at i-correct yung mga sinabi. Kasi hindi naman lahat alam din namin at alam ni Sasa. So, based on sa experience niya at based on sa nararamdaman niya o feelings niya, no? So, yun na lang, pwede po kayo mag-comment para yung mabasa namin yan. So, ganun pala yun. No? Pwedeng mali kami at tama kayo. At again, sa magko-comment, maging mindful kayo, kanya-kanya din po tayo ng paniniwala sa buhay. Kasi minsan kahit ipilit nyo na gano'n nga, ganito namin siya gusto. Alam mo, ang pasabog mo lately kasi may mga ganun kang chika sa internet, nagwa-viral talaga siya. Happy, nakakita ko sa mga Twitter. Shout out mo sila yung mga bakla dyan. Mga bakla sa Twitter. Oo nga. Grabe, alam mo yung mga bading sa Twitter, sobrang grabe talaga yung support nila sa akin. Totoo. Awat ka ng kabaklaan, actually. Sinabi din sa akin ni Sasa yan eh. Alam mo, dati di ba hindi mo knows? Hindi ko alam talaga. Hindi ko talaga alam. Akala ko knows niya na, matagal na. Basta alam ko lang friendly ako sa bading, very welcoming ako, na pero hindi ko alam na ganun pala talaga. Yes. Nalaman ko siya na nag-hosik ako. Oo, Grabe. Sinika ko sa'yo, ma, totoo pala yung sinasabi mo. Nakita ko yun. Grabe sa hosik ang mga kabadingan. Like, nagwala sila para sa'yo. oo, as in, grabe yung support. Parang mas, isipin mo kinakanta ko yung Puki May Tahe, pero yung mga support sa akin, yung mga di ba, yung wala lang, mga hindi pa single mom. Minsan yung nag-judge mo sa akin yung mga kapwa ko single mom o kapwa ko babae, pero yung bading grabe din talaga yung support sa akin. Pa-plug lang ako, i-watch ninyo sa MMFF, meron akong pelikula, Shake, Rattle, and Roll. At saka, hindi ko pa sure, sana MMFF siya, pero yung Bar Boy. So, dalawang pelikula sa MMFF ngayon. So, i-watch nyo yan. At yes, meron akong upcoming next year na Multswa na pelikula din. So, may 3 akong pelikulang upcoming. God. So, sana masuportahan ng mga nakshi mo din. Ayan. So, sana sumuport kayo kay Sasa. May mga exact dates ka na ba kung kailan siya mag-showing? Wala pa? Shake, Rattle, and Roll confirm na December 25, MMFF. December 25, Yes. Daddy Ru. Ay, correct! Okay, so Correct, December correct. 25 Yes. Okay. So sa social media mo, abangan nyo din yung mga ibang movies niya na, di ba, na lalabas sa social media, ipopost niya yun. So ano bang mga social media mo dyan, Sasa Girl? At Sasa Girl, at It's Sasa Girl sa TikTok, at Sasa Girl sa Facebook, and at It's Sasa Girl sa IG. So, Okay. yan. So alam niyo na yan. Alam nyo na yan, Diyos ko, hanapin nyo na ako, gano'n. Thank you so much. Ang mima ng You're lahat. welcome. Maraming salamat din. Oh yes, again, this is Mami Oni with Sasa Girl. And this is The Fowler's Position. Every Friday, 7 p.m. yan. Yun lang. Bye. Mwah! Thank you so much, Thank you so Mami much, Oini. Mima. Thank you so much. Yes. Nag-enjoy ako. Mwah.